Kaming mga sundalo ay nanumpa na iaalay namin ang aming buhay para sa bayan. Pero paano kung isa palang aswang ang matagal mo nang iginagalang at inirerespeto? Paano kung malaman mo na siya pala ang dahilan kung bakit naubos sa mga kasama mo sa serbisyo? Makakaya mo ba siyang patayin kahit na isa siya sa itinuturing na bayani? Isa po kong sundalo, Kabanong. Kagaya ng iba ay isa sa pinakamahirap na parte ng aming trabaho ay ang malayo sa aming pamilya. Ang sakripisyo ng paglayo namin ay ang magsilbi sa sinilangang bayan. Nangyari ang karanasan kong ito noong taong 2001, noong nadistino kami sa isang lugar sa Mindanao. Hindi ko nababanggitin kung saan ang eksaktong lugar para na rin sa pribado at kapakanan ng mga taong naninirahan doon. Tawagin niyo na lamang po akong Louie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyong pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ipinatawag ko kayo dahil kailangan ko kayong ipadala sa Mindanao. Tungkol ito sa mag-asawang Phil-Am na nawawala at ayon sa nasagap na balita ay kinidnap silang dalawa. Halos 1 buwan na ang nakakalipas. Malaki ang patong sa ulo ng mag-asawang ito kapag natagpuan silang buhay. Pero sir, paano kung patay na pala sila? Ang ibig ko pong sabihin sa tagal nila nabihag, alam naman natin kung anong posibleng mangyari o gawin sa kanila ng mga rebeldeng bumihag sa kanila. Kung patay na sila, dapat pa rin na iuwi ang bangkay nila. Gusto ng mga kaanak na makita sila at kung patay na nga sila, pilitin niyong maiuwi ang bangkay nila para mailibing sila ng mga kaanak. Sana naman maabutan namin silang buhay pa. Kailan po ba kami lalakad kung sakali? Sa lalong madaling panahon. Wala tayong kailangan na aksayahin na oras ngayon. Bawat minuto at segundo ay mahalaga. Habang abala sa pagbibigay ng instruction ng aming lieutenant, ay pasimple akong lumingon kay Harry, ang best buddy ko na kasamahan din sa serbisyo. Titig na titig ito sa nagsasalitang si Lieutenant Giovanni Torres. Napansin din siguro nito na may nakatingin sa kanya kaya lumingon din ito sa direksyon ko. Sa tingin ko, ay sakto na kayong lahat na naririto para labanan at talunin ng mga rebelding nangidnap sa mag-asawa. Kung kinakailangan nyo ng backup, ay tumawag lang kayo para masabihan agad ang mga kapwa sundalo na malapit sa area na pupuntahan ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sir, yes sir! Sige, maganda na kayo. At bukas ng madaling araw ay lalakad na kayo. Nang matapos ang meeting ay lumabas na kami sa opisina. Habang naglalakad pabalik sa barracks ay napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Harry. Buddy, kanina ko pa napapansin na napakatahimik mo Ni hindi ka man lang halos nagsalita kanina. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko lang kung anong pwede mangyari sa atin dun sa pupuntahan natin sa liblib na lugar ng Mindanao. Sus, ngayon ka pa kakabahan at matatakot. Halos buong buhay natin. Lagi na lang tayo sa Mindanao pinapadala. So, anong iniisip mong posibleng mangyari sa atin doon? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Harry. Saka saglit na tinapunan ako ng tingin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to, buddy. Sabihin ng alin? Tungkol ba sa mag-asawang Phil-Am na kinidnap?
Huwag mong sabihin na ikaw talaga ang pinaka-leader ng rebelde doon, ha? Gago. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Eh ano nga? Kung iniisip mo na baka mamatay tayo at ito na ang huling pakikipagbakbakan natin sa mga rebelde, dapat handa tayo na tanggapin natin kung ano yung maaaring mangyari sa atin anumang oras. Tanggap ko naman ang tungkol sa kamatayan natin kung sakali eh. Ang iniisip ko lang, yung lugar na sinasabi ni Lieutenant Torres. Bakit? Na-destino ka na ba ron dati? Oo eh. At isa lang ang masasabi ko. Baka hindi na tayo makabalik ng buhay dito kung sakali. Kung na-destino ka na doon dati, bakit nakabalik ka pa ng buhay? Hanggang ngayon, eto nakakausap kita. Sinuwerte lang siguro ako na makaligtas. Pero halos lahat ng kasama ko noon namatay at pinatay. Ibig sabihin lang nun, hindi mo pa talaga oras. Hindi ordinaryong tao o basta rebelde lang ang nakaengkwentro namin doon, buddy. Nakakatakot sila. At hindi man lang tinatablan ng mga bala kahit anong gawin namin. Meron bang ganun na hindi tinatablan ng bala? Ikaw naman gumagawa ka pa ng kwento para takutin ako . Hindi ako gumagawa ng kwento. Tingin ko, mga aswang ang nakabakbakan namin. At ang iniisip ko ngayon, baka sila rin ang mga kumidnap sa mag-asawang Phil-Am. May kutob ako na baka kinain na sila o ginawang alay sa pinuno ng aswang. Sa narinig ko, Kabanong, sa uling tinura ni Hari ay hindi ko napigilan na bumunghalit ng tawa. Nakaagaw pa ako ng atensyon at halos lahat ng kasamaan namin ay takang napatingin sa akin. Uy, huwag mo nga akong tawanan. Hindi ako nagbibiro o gumagawa lang ng kwento. Kasi naman, sa edad kong ito never pa naman ako nakakita ng aswang . Sa tagal ko nang nadidistido sa mga bundok at gubat, ni isa, wala pa ako nakita o nakasalumuhang aswang. Naniniwala ka kasi sa kwento ng lolo't lola mo . Sira ulo, hindi naman yung basta kwento lang . Ang totoo niyan, sa'yo ko nga lang sinabi ang tungkol dito. O sige, kung totoo yan, nasa na mga kasama mo noong nangyari yan? Tumingin-tingin pa sa paligid si Hari saka halos pabulong na nagsalita. Pinatay nga silang lahat. At ako lang ang mag-isang nakatakas at nakaligtas. Sinubukan kong sabihin kay Kapitan ang nangyari pero ayaw naman niya akong pakinggan. Mas naniniwala siya na totoong mga rebelde ang pumatay sa kanila. Oo, grupo nga ng rebelde yun. Pero hindi basta-basta grupo lang ang mga yun. O sige, bukas malalaman natin kung doon din ba tayo pupunta. Pero sa ngayon, panatag mo muna yung loob mo. Magdasal ka na rin para makabalik pa tayo ng buhay sa mga pamilya natin. Nang gabing yon ay gumulo sa isip ko ang mga sinabi ni Hari sa akin. May bahagi ng utak ko ang naniniwala sa mga kwento niya at meron namang hindi. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa makatulog ako. 3:00 na madaling araw nang gisingin kami ng malakas na alarm. Lahat kami bumangon at nagsimulang mag-ayos ng mga sarili. Nang handa na kami, ay sabay-sabay na kaming lumabas sa barracks. Bago kayo umalis, gusto ko lang sabihin na mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo. Dalangin ko na maging matagumpay ang misyon ninyo. Sana mabawi nyo mag-asawa at ligtas kayo makabalik dito sa kampo. Magtulungan kayo at gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para sa misyon na ito. 15 kaming sundalo na naatasan para sa operasyong yon. Sakay kami ng 3 helikopter. 1 oras ang lumipas, nakarating na kami sa lugar. Mula sa helikopter ay isa-isa kaming bumaba sa malawak at bakanting bukirin. Nang lahat kami nakababa na, ay saka naman lumipad paalis ang helikopter at naiwan na kaming lahat doon. Latag pa ang dilim sa paligid pero saglit na lang ay malapit ang pumutok ang haring araw sa kalangitan. Tahimik kaming naglalakad habang hawak ang mahaba naming armas. Hindi sinasadya na napatingin ako kay Hari na seryosong-seryoso pa rin ang mababaka sa muka. Naalala mo ba yung lugar na ito, buddy? Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Nakikita mo ba yung bundok na yan?
turo ni Hari sa hindi kalakihan at kataasang bundok na pupuntahan namin. Oo, yan din ba yung kinukwento mo sa akin kagabi? Oo, buddy. Yan nga. Sa totoo lang, habang papunta tayo dun ngayon, hindi ko mapigilan na makaramdam ng takot. Kagabi, bago ako matulog, tumawag na ako sa asawa at anak ko eh. Nagpaalam na rin ako sa kanila para handa sila kung ano man ang mangyayari sa akin. Sa atin. Mabuti ka pa nga eh, may asawa at anak ka na tatawagan. Hanggang ngayon ba, galit pa rin ang nararamdaman mo sa dating live-in partner mo na si Andrea? Mahina akong nagpakawala ng hininga saka umiwas ng tingin kay Hari. Alam mo naman di ba? Sukdulan hanggang langit ang galit ko sa kanya. Grabing kasinungalingan yung ginawa niya sa akin eh. Kluin mo, sa 4 na taon ng pagsasama namin, akala ko totoong naging tapat siya. Habang ako na nagtitis na malayo sa kanya para magtrabaho, yung pala, may iba rin siyang lalaki na sumasalisi sa bahay namin. Ang masakla pa, pinaniwala niya ako na sa akin yung batang ipinagbubuntis niya. Yung pala, dun yung sa lalaki niya. Hindi ko alam kung anong naging kasalanan ko sa kanya eh, para pagtaksilan niya ako. Ako pa, at ang trabaho ko ang sinisi niya. Kaya daw niya nagawa na manlalaki. Malungkot daw siya dahil nag-iisa siya kaya ayun, humanap siya ng masasandalan. Eh ako, hindi ba niya naisip na nagtiis din ako na malayo sa kanya para mabuhay ko siya at maibigay ko yung magandang buhay sa kanya? Sa totoo lang, kung tukso lang marami sa paligid natin eh. Pero mas pinili kong lumayo, umiwas. Dahil mahal ko siya. At siya lang din ang iniisip ko. Ayaw kong magtaksil sa kanya. Sobra nga yung pinagdaraanan mo, buddy. Mabuti na lang nung nahuli mo sila na magkatabi sa kama nyo. May ginagawang kababuyan. Hindi mo sila pinatay. Alam mo, yun ang gustong-gusto kong gawin ng mga oras na yun eh. Pero pinigilan mo ko eh. Huwag mo kasing dungisan yung armas at kamay mo sa tulad nilang manloloko. Hindi mo deserve ang kagaya ni Andrea. Marami pa dyan na mas hihigit pa sa kanya. Kung wala akong kasama nung oras na yon, siguro baka pinatay at inilibing ko na lang sila ng magkasama. Tingnan mo ang galing mo magpayo pero ganun din pala ang gagawin mo. Ay nako, kainam ka naman Normal na reaksyon lang yun. Madali lang sabihin na kumalma pero kapag nasa aktwal na, mas mananaig ang bugso ng damdamin mong magalit at pumatay. May pasabi-sabi ka pa noon na huwag mong kalabitin yung gatilyo mo at sayang lang ang tingga ng bala para sa kanila. Doon na napahalakak ng malakas si Hari. Naalala kasi nito ang mga linya nito noon sa akin. Buwan yun ng Disyembre. Nagkaroon kami ng pagkakataon na bumisita sa aming pamilya. Dahil magkalapit lang kami ng bahay ni Hari, kaya nagkasundo kami na sabay kaming uuwi. Pagdating ko sa bahay namin, napansin ko kagad na tahimik ang buong kabahayan. Hapon pa lang noon at ang naisip ko ay baka umuwi ang kinakasama ko. Baka may binili lang o pinasyal ang anak namin. Tahimik akong pumasok sa bahay. May sarili naman kasi akong susi kaya malaya akong nakapasok. Pagkababa ko ng bag sa sofa, ay tahimik akong umakyat sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto, doon gumuho ang lahat sa akin. Ang kinakasama ko na si Andrea may ibang kahalikan na lalaki habang pareho silang hubot-hubad sa ibabaw ng kama. Sabay silang lumingon sa akin. Kitang-kita ko kabanong ang pagkagulat at takot sa mga mata at mukha nila. Mabilis ang naging kilos ko. Agad kong itinaas ang mahaba kong bayonete at itinutok sa kanila. Hindi ko rin napigilang tumulo ang mga luha ko habang diring-diri na nakatingin sa kanila. Mabilis na naghiwalay ang dalawang taksil. Si Andrea binalot ang katawan ng kumot habang ang lalaki nagmamadaling nagbihis. Hindi nito malaman kung saan tatakbo. Lumapit si Andrea sa akin habang nanginginig sa takot. Pinigilan ako nito na huwag kong ituloy ang binabalak ko. Sinubukan pa niya akong yakapin pero malakas ko siyang tinabig at itinulak.
Muntik pa itong matumba sa sahig. Lumuhod ito't umiiyak na nagmamakaawa sa akin pero bingi na ako kabanong ng mga oras na yon. Ang katinuan ko ay napuno ng galit at sakit. Bago ko pa magawa ang ibig ko, saktong dumating si Harry. Agad itong inagaw sa akin ang hawak kong bayonete. Mukhang naintindihan naman ito kung anong eksaktong nangyayari sa loob ng aming silid. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming tatlo, saka ko binulungan na huwag mong gawin yan, buddy. Mas isipin mo ang sinumpaan nating tungkulin. Kung papatay mo sila, ganap ba na magiging masaya at tahimik ang buhay mo? Huwag mong sayangin ang tingga ng bala mo para lang sa 2 taksil na yan. Doon lumiwanag ang utak ko, kabanong. Hinayaan kong agawin niya ang armas ko at saka ako hinila palabas ng kwarto. Bago ko tumalikod, ay nag-iwan ako ng masamang tingin kay Andrea. Wala kong isang salita na sinabi. Basta ko na lang sila iniwan. Pagbalik namin sa kampo, doon ko nabasa ang mga text messages ni Andrea sa akin. Humingi ito ng tawad at isa pang pagkakataon pero buo na ang desisyon ko. Nakipaghiwalay na ako sa kanya at doon ko rin nalaman na hindi sa akin ang bata na inakala kong anak namin. Noong panahon na yon, gustong-gusto kong bumalik sa bahay namin. Gusto ko siyang saktan at bugbugin hanggang sa mamatay siya. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang nangyari at mag-move on. Sa bawat gabi na nakahiga ako, bumabalik pa rin sa isip ko ang naabutang eksena sa pagitan nila ng lalaki. Iniiyak ko na lang ang lahat ng sakit hanggang sa nasanay na lang ako na maging manhid at walang pakialam. Nang minsang umuwi ako sa bahay, wala na si Andrea pati ang bata. Tanging sulat na nakadikit ng magnet sa ref ang naabutan ko. Binasa ko nakasulat. Sulat ng pamamaalam at paghingi pa rin ng tawad. Nilamukos ko ang papel at itinapon sa basurahan. Para sa akin ay walang kapatawaran ang ginawa niyang pagtataksil at panluloko sa akin. Halos 2 taon na ang nakalipas simula na mangyari yon, pero hanggang ngayon ay nakakapako pa rin ang peklat ng sugat ng kahapon. Hindi na yata ako makakahanap pa na makakasama sa buhay dahil nawala na rin ang tiwala ko sa mga babae. Lagi kong iniisip na baka lokohin lang din nila ako, lalo na sa klase ng trabaho ko na laging malayo sa pamilya at nadidestino sa malayo. Natigilan kami sa paglalakad nang biglang magliparan ng maraming ibon sa paligid at ibabaw ng ulo namin. Muntikan na akong tamaan ng matulis na kuko ng ibon, buti na lang ay nabugaw namin sila. Lumipad na rin palayo habang kami ay nakatakip ang mga kamay sa ulo namin. Mukhang bad omen yung mga ibon na yan ah. Paano mo naman nasabi? Ganito rin ang nangyari noon eh. Mga uwak naman ang nakita namin. Yung isa ko pang kasama, natamaan ng kuko sa muka. Huwag naman sana mangyari ulit yung kagaya ng dating kinuwento mo. Gusto ko pang umuwi ng buhay sa pamilya ko. Lalo na ang mama ko. Kagabi nga, umiiyak na naman siya nung sinabi ko na may operasyon tayong pupuntahan ngayon eh. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin sanay ang nanay mo sa ganitong trabaho mo? Ewan ko ba kay mama? Na-trauma pa rin siya eh. Nung mamatay kasi ang kuya ko sa pakikipagbakbakan sa mga NPA, kung siya lang, ayaw na niyang ituloy yung pagsusundalo ko eh. Pero ano magagawa ko? Ito talagang gusto ng puso ko eh. Natigil kami sa kinatatayuan namin nang may marinig kaming mahinang kaluskos at tiyabag sa paligid. Itinaas namin ang hawak na armas sa lugar kung saan namin naririnig ang mga kaluskos. Ilang sandali pa ay lumitaw mula roon ang isang matandang lalaki. May hawak itong basket na may lamang iba't ibang klase ng halaman. Nakita rin namin ang mga prutas at ilang kamuting kahoy. Nang itaas ni Captain ng isang kamay para sumenyas na ibaba namin ang mga baril kaya hindi kami nag-atubiling sumunod. Lo, ano naman pong ginagawa niyo dyan? May hinang sumagot ang matanda at sinabing may mga kinuha lang siya sa loob ng gubat. Tinanong kami kung anong ginagawa namin sa bundok na yun. Sumagot naman si Captain na may kailangan lang kaming sagipin na mag-asawang bihag.
Diretso lamang nakatitig ang matanda sa amin at bago umalis ay nag-iwan siya ng babala na kung maaari ay huwag na kaming tumuloy sa pupuntahan namin. Sumagot pa si Captain na hindi kami pwedeng umatras at makinig sa kanya dahil 2 buhay ang nasa panganib. Halos nakatingin ako sa mukha ng matanda. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa bawat buka ng bibig niya ay naririnig ko ang paos at mahina niyang boses na pinaninindigan ako ng balahibo sa braso. Kumakabog din ang dibdib ko. Parang may granada sa loob na anumang oras ay sasabog. Nagulat pa ako nang makita itong nakatayo pa rin sa di kalayuan at nakatitig sa amin. Yung tingin na parang sinasabi na basta binalaan ko kayo sa kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa loob ng bundok. Tsaka ko na, may alam si Lolo kaya hindi niya nasabi mga babala na yun sa atin. Ang totoo niyan, habang kausap natin siya, grabe ang kilabot na nararamdaman ko. Mukhang totoo nga talaga yung ikinukwento mo sa akin. Dahil hindi naman talaga yung katang-isip o gawago ang kwento lang. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng sabihin kay Captain yan. Tsak na hindi siya maniniwala Baka sabihan pa tayong naduduwag. Ano pa nga ba? Lalo na't hindi pa naman niya naranasan ng kababalagan gaya ng naranasan ko noon. Pagdasal na lang natin na makalabas tayo ng buhay dito. Ilang oras ang nilakbay namin. Tirik na ang araw at masakit na sa balat ang init. Kaya sinabi ni Captain na magpahinga muna kami. Habang nakaupo sa damuhan, ay umiinom kami ng tubig para kahit papaano ay mapawi ang nararamdaman naming gutom at uhaw. May mga baon kaming tinapay pero kailangan naming tipirin yon dahil wala kaming mapagkukunang pagkain kung sakali. Pwede naman kaming pumitas ng mga bunga at prutas sa madadaanan namin pero mas kailangan naming mag-focus sa misyon. Pagkatapos ng kalahating oras na pahinga ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Hindi naman mahirap hanapin ang kuta ng mga rebelde dahil nag-iisa lang daw ang kuta na yun sa bundok. Nang sa tingin namin ay malapit na kami sa patutunguhan namin, ay nagsimula ng maghanap ng makukublihan ang iba naming kasamang sundalo. Si Captain ay nagbigay na ng mga instruction sa amin kung paano ang gagawin naming pagsugod. Nagkanya-kanyan kami ng pwesto. Ako'y nagtago sa bunto ng halaman kasama ang iba pa, habang si Harry ay nasa malaking tumpok ng lupa nagtatago at ang iba pa'y nakadapa sa lupa habang nakatakip sila ng mga halamang gumagapang. Mula sa pinagtataguan ko ay kitang-kita ko ang mga rebelde na kasalukuyang nagluluto ng kakainin nila. Naroon ang isang malaking kaldero na nakasalang sa nakasinding mga gatong. Lumenya si Captain na lalapit siya sa area para makita kung saan nila tinago ang mag-asawang bihag. Ako naman ay inatake na matinding kaba habang sinusundan ng tingin si Captain. Hindi nagtagal ay bumalik si Captain sa dating pinagtataguan nito. May ibinulong ito kay Harry na kasalukuyang nasa tabi nito. Nang matapos ang sinabi ay walang emosyong tumingin si Harry sa direksyon ko. Suminyas ang kamay nito na hindi raw nakita roon ang mag-asawa. Napaisip tuloy ako na baka pinatay na nga talaga ang mag-asawang Phil-Am. Nang sumenya si Captain na kailangan na naming makipaglaban ay agad na nagpaputok ang mga kasama ko. Agad naman bumagsak sa lupa ang 3 rebelde na nagluluto. Ilang sandali pa ay may mga putok ng baril na ring galing sa kanila. Nagpalitan ng putok sa isa't isa ang grupo namin, laban sa grupo ng mga rebelde. May iilan din sa mga kasamahan ko na tinamaan ng bala. Ano pat tumagal ang sagupaan ng halos 3 oras. Nang biglang tumahimik ang paligid, ay saka kami lumabas sa mga pinagtataguan namin. Pinasok namin ang kuta nila at wala kaming nakita na bihag nila hanggang sa naagaw ng pansin ko ang malaking kaldero na nakasalang pa rin. Pagsilip ko sa loob ng kaldero ay nabitiwan ko pa ang takip. Napopo ko sa lupa hanggang nanlaki ang mga matang itinuturo ang kaldero. May ulo sa loob. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng tuwid ang karimari-marim na nakita kong pugot na ulo ng tao. Hindi nakatiis sila Captain at Harry. Sinilip nila ang laman ng kaldero at ganoon na rin ang gulat ng reaksyon nila.
kinatay na nila ang mag-asawa at balak pang ang gawing tanghalian. Mga kanibal din yata sila eh. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi na natapos ni Hari ang sasabihin dahil hinila ako nito patayo. Muli naming narinig ang mga putok ng baril mula sa kung saan. Mabilis kaming nagtago sa malaking bato na naroroon. Sapat lang para sa 2 tao. Sunod-sunod ang paghinga na ginawa ko. Ramdam ko ang kirot ng balikat ko. Di, may tama ka. Malayo sa bituka yan. Teka, kailangan nating ampatin yung sugat mo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sa isip ko ay biglang lumitaw ang mukha ng kuya ko, papa at mama ko. Ayoko maging emosyonal na mga sandaling yon. Naramdaman kong tinatalian at tinihigpitan ni Hari ang tela sa balikat ko. Napakasakit ng ginawa niya pero tiniis ko yon. Maraming dugo ang lumabas sa sugat ko kaya kailangan talian na maigpit para tumigil ang pagdurugo. Ayos ka lang ba, buddy? Oo, ayos na ayos lang ako. Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Kung nagkataon, pinulbos na nila ako ng bala. Wala nga naman, buddy. Wala tayong iwanan dito. Manatili ka lang dito at huwag kang lalabas ha. Tutulungan ko lang silang makipaglaban. Hindi, sasama ako. Kaya ko pa naman makipaglaban eh. Maliit na tama lang naman ito kung tutuusin. Huwag kang matigas ang ulo. Magpahinga ka lang dito. Sabi ko sa'yo, hindi ordinaryong tao yung kalaban natin sa mga oras na to. Hindi na hinintay ni Hari na sumagot ako. Mabilis na itong tumakbo at nagkubli sa kung saan. Sa buong paligid ay puro putok ng malalakas na baril ang maririnig. Ako naman ay umayos ng upo at saka taimtim na nagdasal. Ilang sandali pa ay namayanin na naman ang katahimikan sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag sa isiping mukhang natalo at naubos na nila ang grupo ng rebelde. Ilang minuto pa ang hinintay namin. Nakikiramdam pa sa paligid dahil baka biglang may magpaputok na naman. Nang lumabas si Captain ay sumenyas na lumabas na rin ang mga kasama naming natitira pang buhay at maingat nilang ginalugad ang buong area. Nakita nila ang halos 10 labi ng mga rebelde na wala ng buhay na nakahandusay sa iba't ibang panig ng kuta. Inipon nila ang mga bangkay at pinagtabi-tabi sa lupa. Nakita rin nila sa lamesa sa loob ang mga bakas ng dugo kung saan doon mismo ginawa ang pagkatay sa mag-asawang Phil-Am na bihag. Chinap-chap ang katawan nila at niluto para kainin. Parang gusto kong masok sa sinabing yun ni Captain sa amin. Wala kaming choice kundi kunin ang mga piraso ng katawan at ulo na nasa kaldero. Nilagay namin sa malaking plastic para iuwi sa mga kaanak nila. Kinuhaan din namin ng litrato ang mga bangkay na napatay sa engkwentro. Ganon din ang mga kasamahan naming sundalo para malaman ng pamilya nila ang nangyari. Gamit ang palad ay ipinikit ni Captain ang mga mata nila na nanatiling mulat pa kahit patay na. Nag-alay kami ng kaunting dasal para sa kanila. Pagkatapos noon ay nagpasya na kaming umalis. Habang naglalakad ay tahimik kami. Ni walang isa ang gustong magsalita. Inalalayan naman ako ni Hari habang naglalakad kami. Sa nakabibinging katahimikan ay nag-utos si Captain na magpahinga muna kami saglit. Inilabas din namin ang mga baon na tinapay at tubig. Nakaramdam na kami ng gutom at pagod. Kumusta pakiramdam mo, buddy? Ayos naman ako. Ikaw, ayos ka lang din ba? Oo naman. Kaya ko pa kang makipaglaban kung sakali eh. Oh, awat na. Pinibaby mo pa ako eh. Parang nadaplisan lang ako ng bala sa braso. Kala mo naman mamamatay na ako. Ayos lang yan. Kaya naman namin eh. Kita mo at naubos namin sila, di ba? Pero, maiba tayo, buddy. Doon sa mga nakalaban natin kanina, may natatandaan ka ba sa kanila tungkol dun sa kinuwento mo sa akin? Wala nga eh. Naisip ko na ibang grupo ng rebelde sila. Mabuti naman kung ganon. At least, payapa tayo makakabalik sa kampo. Pero kakaiba rin ang trip nila eh, no? Hindi sila nangingidnap ng tao para sa ransom, kundi kinakatay at kinakain nila. Ang weird, no? Ganun yata talaga kapag nalipasan ng sobrang gutom eh. Nababaliw at nawawala sa sarili kaya kahit kapwa-tao, nagagawang kainin.
Hapon na nang magpatuloy kami sa paglalakad pababa ng bundok, Kabanong. Pero napansin namin na parang naliligaw na kami. Hindi na namin makita ang dinaraanan namin kanina. Parang ang sariling bundok mismo ang nagliligaw sa amin. 15 kami nang umakyat kanina, pero ngayon ay 9 na lang kaming bababa. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Hindi namin ininda ang pagod. Ang importante ay makalabas kami sa masukal na bundok na yon. Ilang sandali pa ay dumilim na ang paligid. Halos alas 5 pa lang ng hapon, pero parang gabi na sa sobrang dilim ng nilalakaran namin. Kinuha namin ang mga dalang flashlight para kahit papaano ay matanglawan namin ang nilalakaran. Maya-maya pa ay umihip ang malakas at malamig na hangin. Naramdaman ko rin na parang may iba sa paligid. Parang may mga matang nakaabang at nakatingin sa mga kilos namin. Biglang tumigil si Captain sa paglalakad. Napahinturin kami at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Mukhang nakikiramdam si Captain ah. Nararamdaman mo rin ba? Oo, buddy. Kailangan maging alerto tayo dahil hindi natin alam kung ano yung mga nasa bundok na ito. Tingin ko, hindi NPA o rebelde yung nandito kasi kung mga rebelde yan, kanina pa nila tayo pinaulanan ng bala. Tama ka. Kaya ihanda mo ang baril mo. Nagulantang kaming lahat nang biglang bumagsak sa lupa ang isang sundalong kasama namin. Sumigaw yun ng malakas habang may isang nilalang na nakakubabaw sa kanya. Tinanglawan namin ng flashlight ang sumugod sa kasama namin, pero bigla rin naming itinapat sa paligid ang flashlight para makita kung may mga kasama pa ba ito. Mabilis naman ang naging aksyon ni Captain at ng iba kong kasama. Binaril nila ang taong walang saplot na nasa ibabaw ng kasama namin. Laking pagtataka pa namin dahil hindi man lang nito ininda ang mga bala. Mabilis itong nakailag at nakaiwas, kaya ang kasama namin ang sumalo ng lahat ng bala. Wala na itong buhay ng lapitan ni Captain. Napailing pa ito habang sinasabi ang salitang patawad. Maging alerto tayong lahat. Parang may mga kasama pa siya. Hindi nga nagkamali si Harry dahil bigla na lang may sumulpot na kakaibang mga nilalang buhat sa kung saan. Wala kaming nagawa kundi asintahin at paputukan ang mga nilalang na tumatalon. Para silang mga unggoy kung tumalon pero itsurang tao. Lintik, anong uri ng tao ba mga yan? Hindi sila tinatablan ng bala at ang bibilis nilang kumilos. Natatakot ako, buddy. Baka kalahi sila ng mga naengkwentro namin dati. Yung kinukwento ko sa iyo. Mukhang dito na tayo magtatapos sa liblib na lugar na ito ah. Hindi ako papayag na mamatay dito para kainin nila. Lumaban tayo hanggang sa huling hininga at lakas natin. Naging abala kami sa pakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang, Kabanong. Nakita ko pa kung paanong tinalunan ng isa ang kasamahan naming sundalo. Kitang-kita ko kung paano nito kinalmot yun sa katawan at saka walang habas na kinagat sa leeg. Parang pinapatay ang kumakawalang sigaw sa lalamunan ng kasama namin. Hindi namin siya matulungan dahil dumarami ang mga kakaibang nilalang na sumusugod sa amin. Tumakbo na ako para makalayo dahil nagkanya-kanya na rin ang takbo ang lahat sa amin. Bigla akong napatigil dahil may lumitaw na isang nilalang sa harap ko. Hinarangan niya ako at nagsalubong ang mga titig namin. Madilaw ang mga mata niya at may mga balahibo sa tiyan at braso. Nangingintab din sa pawis ang hubad niyang katawan. Napansin ko rin ang nakalabas nitong matutulis na ngipin na umabot hanggang sa baba. Anong klase kang nilalang? Hindi sumagot ang tinanong ko at walang sabi-sabi na lumapit pasugod sa akin. Umilag ako at bahagya pang napayuko. Muntik na akong mapaluhod. Lumingon ako at nakita kong nakatuntong ito sa sanga ng puno malapit sa akin. Itinaas ko ang baril ko at saka inasinta ang kalaban, pero sa isang iglap ay biglang naglaho roon ang nilalang. Agad kong iginala ang mga mata ko sa paligid hanggang sa may kumapit sa likod ko at pilit na inaagaw ang hawak kong armas. Putres! Lumayo ka sa akin! Umalis ka dyan sa likod ko! Ramdam ko ang pagkakabao ng mga kuko nito sa paa sa likod ko. Hindi ko alam ang gagawin dahil lubang malakas ang lalaki. Nakikipag-agawan din ako ng baril sa kanya. Hindi ko dapat mabitiwan ang armas ko dahil ito lang ang tangi kong panlaban.
Hindi ka talaga aalis dyan, ha? Hinawakan ko ng mahigpit ang baril sa kaubos lakas na hinila. Nang mabitiwan yun ng nilalang, ay agad kong pinukpok ang dulo sa mukha niya. Naramdaman kong bumitaw ang nilalang at nahulog sa lupa. Hindi ako nag-aksaya ng pagkakataon. Itinutok ko ang baril sa kanya at saka ko kinalabit ang gatilyo. Tinamaan to sa tiyan pero nakapagtatakang hindi malang nito ininda ang tama ng bala. Nakangisi itong nakatingin sa akin habang unti-unting tumatayo. Ha? Paano nangyari na? Sumugod sa akin ang nilalang at muntikan na akong mahawakan. Tumakbo ko ng mabilis. Wala na akong pakialam kung maiwanan ko ang mga kasama ko. Hindi ko na rin sila makita kung saang direksyon tumakbo. Habang tumatakbo, ay dinig na dinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Diyos ko, iligtas mo po ako. Panginoon, ayoko bang dito mamatay sa kamay ng mga kakaibang nilalang nito. Napadapa ako sa lupa nang maramdaman na may tumama sa likod ko. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang nakakapit pa rin sa likod ko ang nilalang na kanina pa humahabol sa akin. Hindi ko alam kung anong gusto nyo. Bakit nyo ba kami hinahabol? Pero malakas na atungal lang ng nilalang ang isinagot niya sa akin. Niyakapan nito ang mga binti ko para hindi ako makatayo. Ramdam ko na naman ang matutulis niyang kuko na tumatama sa hita ko. Ang mga kamay niya ay nakayakap din sa mga braso ko kaya hindi ko rin mabawi. Isa na lang ang paraan na naisip ko. Pinilit kong kunin sa bulsa ang kutsilyo ko na manipis na gawa sa blade. Ngunit bago ko pa yun maabot, ay marin akong nakagat sa balikat, kung saan ako mismo may sugat. Bitiwan mo akong halimaw ka! Nang makuha ko na ang kutsilyo, ay agad kong hiniwa ang magkabilang binti nito na nakapulupot sa hita ko. Sunod naman ay ang mga kamay nito ang hiniwa ko. Naramdaman ko na lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Mabilis ko siyang itinulak at tumayo ako. Kahit masakit at dumudugo ang balikat ko, ay muli akong tumakbo. Dahil madilim at nabitiwan ko ang flashlight ko, hindi ko napansin ang bangin sa gilid. Nahulog ako doon at nagpagulong-gulong. Hindi ko na alam ang nangyari. Tanging naramdaman ko na lang ay ang pagtama ng ulo ko sa matigas na bagay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nagising ako sa init ng sikat ng araw na tumatama sa muka at braso ko. Pagmulat ko ng mga mata, ay napansin kong nasa isang bahay na ako. Pinilit kong imulat ang mga mata at aninagin ang paligid. Gawa sa amakan ang nasabing bahay. May mga gamit sa loob at napatingin ako sa labas na nakabukas na bintana. Buti naman at gising ka na. Mabilis na lumipad ang paningin ko sa nagsalita. Pumasok ang may edad na lalaki. Ano pong nangyari sa akin? Paano po ako napunta dito? Nakita kita kaninang madaling araw dyan sa ibaba ng bundok. Mukhang napalabang kayo sa grupong nakatira doon. Nasaan ang mga kasama mo? Hindi ko po alam kung nasaan sila eh. Nagkahiwa-hiwalay kami kagabi nung may sumugod sa amin ng mga kakaibang uri ng tao. Hindi ko nga alam kung tao ba talaga sila kasi hindi sila tinatabla ng bala eh. Parang alam ko na ang tinutukoy mo. Mga aswang sila sa bundok na yon. Matagal na silang naninirahan doon. Matagal nang walang pumupunta sa taas ng bundok na yan dahil sa balitang may kakaibang nakatira. Lahat ng napapadpad at naliligaw dyan, hindi na nakikita. Nakakabalik o nakakababa pa. Doon pa lang kinakain na nila ang mga biktima nila. Maswerte ka't nakatakas ka. Hindi ko lang alam kung ganun din ang mga kasama mo. Mga aswang? So, totoo pala ang kinukwento ng buddy ko tungkol sa nakainkwentro nilang kakaiba at nakakatakot na mga tao dun. Ganun na nga. Napansin ko na may sugat ka sa braso balikat at sa iba pang parte ng katawan. Kaya naman, ginamot ka na namin ng anak ko. Kumusta ba pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Meron po eh. Makirot pa rin yung balikat ko at medyo mabigat ang pakiramdam ng ulo ko.
Kinapa ko ang ulo ko na may nakabalot na tela. Huwag mo munang alisin yung tela sa ulo mo. Dumudugo kasi yan kanina. Siguro tumama sa bato yan. Maraming salamat po pala sa pagtulong niyo sa akin, Mang... Teo. Mang Teo na lang ang itawag mo sa akin. Ang gwapong albularyo rito sa sityo namin. Maraming salamat po, Mang Teo. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. O hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin sa pagkakahulog ko. Walang anuman, iho. Bukas naman ang tahanan ko sa mga taong nangangailangan ng tulong. Teka, baka nagugutom ka. Halika't aakayin kita para makakain ka. Tamang-tama, dahil nakapagluto ng anak ko. Tinulungan ako ni Mang Teo na makatayo. Nang makarating kami sa pagkainan, ay dahan-dahan akong naupo. Nagtimpla si Mang Teo ng kape at ilang sandali pa ay may pumasok na isang dalaga sa kusina. Nagkatinginan kami at agad din itong nagbawi ng tingin. Nandiyan ka na pala, Gwen. Magain ka na para sabay-sabay na tayong kakain. Opo, Tay. Ito na nga po pala yung mga halamang gamot na inutos niya sa akin. Mamaya ko na lang po hugasan o pakukuluan. Mabuti naman at may nakuha ka. Ititimpla ba kita ng kape? Sige po, Tay. Tahimik lang ako nakikinig sa pinag-uusapan ng mag-ama. Nakikiramdam din ako sa kanilang dalawa. Nang ilapag ni Gwen sa harapan ko ang plato at kutsara, ay hindi ko maiwasang mapatingin dito. Seryoso ang magandang mukha nito na hindi tumitingin sa akin. Kumain ka na. Huwag kang mahiya sa amin. Tinolang manok ang ulam. Higupin mo ang sabaw habang mainit pa. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang sa akin, ha? Maraming salamat nga pala. Ano palang pangalan mo, Miss? Halatang nagulat ito sa tanong ko, kaya ilang segundo ang lumipas bago pa ito sumagot. Gwen na lang. Ako nga pala si Louie. Humigop ako ng sabaw sa maliit na mangkok na nasa harapan ko. Nang humagod ang init nun sa lalamunan ko, ay saka ko napagtanto na sobrang gutom na pala ako. Hindi na ako nahiya. Mabilis at sunod-sunod akong sumubos ng kanin at ulam. Para pa akong mabibilaukan pero hindi ko yun ininda. Sa tuwing mauubos ang kanin at ulam ko, ay matyaga akong sinasandukan ni Gwen. Nang matapos kami kumain, ay malakas pa akong dumighay. Mukhang nabusog ka na naman sa kinain mo, iho. Pasensya na po. Sobrang gutom ko lang talaga. Saka ang sarap naman din po kasi nung lutong ulam eh. Masarap talaga magluto ang anak ko. Isa sa talent at hilig niya yan eh. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kapag napintasan mo, mag-aaway kayo ng anak ko. Swerte naman po ng asawa ng anak niyo kung ganon. Dalaga pa yan. Ayaw pa yata mag-asawa eh. Ikaw ba? May pamilya ka na? Wala rin po. Hiwalay po ako sa dati kong kinakasama. Ang saklap naman pala nang nangyari sa'yo, iho. Ayos lang naman po. Ganun talaga ang buhay. Yung asawa niyo po pala nasaan? Wala na akong asawa. 4 na taon na simula nang namatay siya. Kami na lang ng anak ko ang kasama dito sa bahay. Teka. Pakukuluan ko lang itong mga halamang gamot para may maitapal dyan sa sugat mo. Maraming salamat po, Mang Teo ah. Wala ka naman. Paano? Maiwan na muna kita dito saglit ha. Lumabas ako ng bahay. May upuan doon na pang-isahan lang kaya naupo ako. Ninamnam ko ang lamig ng simoy ng hangin. Ipinikit ko ang mga mata ko at hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa mahinang yugyug sa hita ko. Pagmulat ng aking mga mata, mukha ni Gwen ang bumungad sa akin. Seryoso itong nakatingin habang bahagyang nakakunot ang kilay. Kung gusto mo matulog, doon ka na lang sa kwarto mo. Tara, aalalayan kita. Ay, naku, sorry ah. Hindi ko namalaya na nakaidlip ako. Pero ako na lang siguro mag-isang maglalakad. Kaya ko naman na eh. Huwag mong pilitin kung di mo pa kaya. Tara na. Aakayin na kita papasok sa kwarto mo. Huwag matigas ang ulo mo.
Okay po, Commander. Masusunod po. Inirapan ako ni Gwen dahil sa sinabi ko. Kinuha nito ang braso ko at ipinatong sa balikat niya. Pagkatayo ko ay muntika na ako masubsob sa mukha niya. Mabuti na lang ay nakailag ito. Kung hindi ay baka nahalikan ko na siya. Yan naman, daan-daan lang kasi ang kilos. Hindi ko naman sinasadya eh. Pasensya ka na ah. Pagpasok namin sa bahay ay naabutan pa namin si Mang Teo na abala sa ginagawa sa kusina. Nang makarating kami sa loob ng kwarto ay iniwan na ako ni Gwen. Hindi nagtagal ay muli itong bumalik. May dalang maliit na planggana na umuusok pa. Oh, ano yan? Ito yung halamang gamot na pinakuluan ni tatay. Lilinisin ko yung mga sugat mo para matapalan itong mga dahon. Umupo sa tabi ko si Gwen. Titig na titig naman ako sa ginagawa niya. Mainit ang pinakuluan ng mga dahon pero masarap ang hatid noon sa pakiramdam ng mga sugat ko. Ilan taong ka ng sundalo? Mahigit 10 taon na. May asawa at anak ka na? Wala. Hiwalay ako sa kinakasama ko. Hulaan ko. Nahuli ka niya na may ibang babae dun sa lugar kung saan ka nakadistino, no? Uy, hindi ah. Kabaliktaran naman niyang iniisip at sinasabi mo. Siya ang nahuli ko na may ibang lalaki. Doon mismo sa bahay namin. Ang saklap pala. Ayos na rin yun na nahuli mo kaysa naman matagalan pa ang panloloko na gagawin niya sa'yo. O ayan, nabulutan ko na yung sugat mo sa balikat. Mamayang gabi ko na ulit yan lilinisan. Magpahinga ka na muna dito. Agad na tumayo si Gwen. Ako naman ay agad siyang nahawakan sa kamay na may hawak na planggana. Napasulyap ito sa akin. Maraming salamat Gwen ha. Walang anuman. Bukal sa loob namin ng pagtulong kaya pilitin mong gumaling kagad. Sige, lalabas muna ako. Marami pa kasi akong kailangan gawin eh. Nang mapag-isa ako sa kwarto ay nahiga ako. Iniisip ko ang mga kasama ko. Kung may nakatakas ba sa kanila at saan naman sila napadpad kung sakali. Naalala ko rin ang best buddy ko na si Harry. Idinadalangin ko na sana ay nakatakas din ito sa laban sa mga aswang na humahabol sa amin noon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa tilaok ng manok sa labas. Pinilit kong bumangon para buksan ang bintana. Pagtingin ko sa labas, ay nakita ko si Gwen na may hawak na sandata. Nagsasanay ito mag-isa. Kinilatis ko ang bawat bilis ng galaw ni Gwen habang hawak ang espada nito. Ilang sandali pa'y napansin kong lumapit si Mang Teo. Hindi ko narinig ang sinabi nito pero huminto si Gwen sa ginagawa at nag-usap ang mag-ama. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Napapitlag ako nang lumingon sa direksyon ko ang mag-ama. Alanganin akong ngumiti at kumaway. Ilang sandali pa ay natigil sila sa pag-uusap saka sabay na pumasok sa loob ng bahay. Ako naman ay lumabas na ng kwarto. Kamusta na ang tulog mo, iha? Masakit pa ba ang mga sugat mo? Hindi na po masyado masakit. Magaling po kasi yung nurse ko eh. Pagkasabi ko ay tumingin ako kay Gwen na kasalukuyang nagpupunas ng pawis. Tumingin din ito sa akin. Nang magtama ang mga mata namin ay napansin kong iritable ang mukha nito. Nampola ka pa, hoy mister. Iba na lang ang bulahin mo huwag ako. Ha? Hindi naman pambobola yun eh. Hindi ko ugaling mambola ng tao o kahit na sino. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano pang balak mo kapag gumaling na yung mga sugat mo? Balak ko pong bumalik sa kampo namin pero may naisip po akong gawin bago yun. Ano naman ang balak mo? Balak ko po sanang bumalik dun sa bundok. At ano naman ang gagawin mo doon? Hahanapin ko yung ibang mga kasama ko. Baka may nangangailangan ng tulong ko eh. Sigurado ka ba dyan, iho? Baka lang mapahamak ka ulit kung babalik ka doon. Umaga naman po ako pupunta para safe. Napansin kong umiling-iling si Mang Teo sa kaseryosong tumitig sa akin. Hindi mo naiintindihan, iho eh. Kahit na umaga ka magpunta sa bundok, hindi pa rin ligtas.
Ang mga aswang naninirahan doon. Kahit umaga, kaya nilang manalakay at manakit para makakuha ng bibiktimahin. Hindi sila kagaya ng ibang aswang na sa gabi lang aktibo at malakas. Makinig ka kay tatay. Mapapahamak ka lang sa naiisip mong yan eh. Baka hindi ka na makabalik at makaligtas pa kung susuong ka ulit sa lugar na yon. Ipagdasal na lang natin na sana may mga kasama ka pang nakaligtas. Hayaan mo, magtatanong-tanong ako sa barangay namin tungkol sa kanila. Hindi ako nakaimik sa narinig kong sinabi nila. Alam kong ang kapakanan ko lang ang tanging inaalala nila. Pero hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang tungkol sa mga kasama ko. Hindi ko na kasi makita ang radyo na gamit ko para sana makontak sila. Tingin ko'y nahulog yun ng hinabol ako ng mga aswang. 3 araw ang matuling lumipas, Kabanong. Lubhang kainip-inip ang pananatili ko sa bahay nila Mang Teo. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Nang umagang yon ay nakita ko si Gwen na mukhang paalis. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Saan ang punta mo? Lumingon si Gwen sa akin, saka muling humakbang para lumabas ng bahay. Gusto ko sanang sumama eh. Naiinip na kasi ako dito sa bahay. Okay naman na ako na maglakad at hindi na masakit ang mga sugat ko. Dito ka lang sa bahay. Baka mapagalitan pa ako ni tatay kapag isinama kita. Sige na naman oh. Isama mo na ako. Kapag pinagilitan ka ni Mang Theo, ako magsasabi na nagpumilit akong sumama sa'yo. Ay nako, tigas ng ulo mo. Tara na nga, sumama ka na. Tahimik kaming naglakad ni Gwen. Ako naman ay nakasunod lang sa kanya habang palingon-lingon sa mga nadaraanan naming bahay. Pansin ko, kakaunti lang ang mga kabahayan dito, no? Maliit na sityo lang naman kasi kami kaya kaunti lang talaga nakatira dito. Hindi kagaya sa isang baryo na maraming nakatira. Matanong ko nga pala, saan pala punta natin? Yan lang sa gubat. May mga kukunin lang akong halamang gamot. Ilalagay ko kasi sa langis na ginawa ni tatay. Pambenta niya kasi ang mga langis na yon. Buti na lang pala talaga sumama ako para may taga-bit-bit ka. Kaya ko naman kahit wala akong kasama eh. Bata pa ako, nakagisnan ko ng ganitong ginagawa. Dito ka ba lumaki o ipinanganak? Oo, pero doon kami sa baryo mismo nakatira. Lumipat lang kami dito sa sityo para tahimik ang buhay namin. Pinili naming lumayo sa gulo at kapahamakan. Nang mamatay si nanay, doon kami nagpasya na umalis na sa baryo. Kung okay lang na itanong ko, ano ba yung kinamatay ng nanay mo? Inatake sa puso sa sobrang takot sa aswang na nakakalaban ni tatay. Ganun ba? Nakakalungkot naman pala ang dahilan ng kamatayan ng nanay mo. Sinisi ni tatay ang sarili niya kung bakit namatay si nanay. Hindi naman siguro kagustuhan ni Mang Theo na mamatay ang nanay mo, di ba? Kung nakinig lang siya dati sa pakiusap ni nanay, hindi sana umabot sa ganun at hindi siya namatay. Oh, narito na pala tayo. Ay teka, kukunin ko lang yung mga halaman na kailangan ko ah. Nanatili ako sa kinatatayuan ko habang hawak ang basket. Si Gwen naman ay naging abala sa pagpitas ng mga halaman. Nagkasya na lamang akong tanawin siya habang papalayo. Para hindi mainip, ay inaliw ko ang sarili ko sa mga nakikitang puno at mga bulaklak. Nakatuwaan kong pumitas ng mga bunga ng prutas at saka inilagay sa basket. Hindi ko na malaya na wala na pala akong kasama. Kahit saan ko ibaling ang tingin ko ay hindi ko na makita si Gwen. Naglakad ako sa lugar kung saan ko siya huling nakita pero wala roon ang dalaga. Gwen! Gwen! Nasaan ka na? Nakaramdam ako ng kaba ng tanging alingaw-ngaw ng boses ko ang bumabalik sa akin. Naglakad ako para hanapin si Gwen. Bahala na kung saan ako makarating. Ang importante ay makita ko siya. Nagulat pa ako nang bigla itong magsalita sa likod ko. Ingay mo. Kung makasigaw ka para kang bata na iniwan ng nanay ah. Nalingunan ko si Gwen na seryosong nakatitig sa akin. Sa kamay nito ay ang mga halaman na pinitas nito. Nawala ka kasi bigla eh.
Akala ko naligaw ka na. Hindi ako maliligaw dito sa gubat dahil kabisado ko ang lugar na ito. Uuwi na ba tayo? Hindi pa. Doon pa tayo sa gawin na yon. May kukunin pa ako doon. Nang lumakad si Gwen, ay wala ko nagawa kundi sumunod. Kahit saan siya magpunta, ay nakasunod ako sa kanya. Ayaw ko nang mawala siya sa paningin ko. Hindi nga nagtagal, ay napuno na ang basket na hawak ko. Okay na siguro to. Tara, umuwi na tayo. Tahimik akong sumunod kay Gwen. Habang naglalakad kami, ay panay ang linga ko sa gubat na yon. Hanggang sa napansin kong huminto si Gwen. Huminto rin ako sa tabi niya at sinundan ng tingin nito. Bakit ka huminto? Huwag ka maingay. Parang may naririnig akong kaluskos. Tumahimik ako at nakiramdam din sa paligid. Ilang sandali pa, ay biglang lumabas mula sa makapal na damo ang isang lalaki na halos hindi makilala ang itsura. Gula-gulanit ang suot nitong damit. Marumi ang buong muka at katawan at parang hinihingal na tumatakbo. Nang makita kami, ay bigla itong lumapit. Tulungan niyo ako. Nang makalapit siya sa amin ay muntikan na itong sumubsob sa paanan ko. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Kailangan ko ng tulong. Tinulungan naming itayo ang lalaki at ganun na lamang ang pagkagulat naming dalawa nang biglang magtama ang mga mata namin. Hari? Ikaw ba yan? Bumagsak ang luha sa mga mata ni Hari at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang bigat sa paraan ng yakap niya. Gumanti rin ako ng yakap sa kanya. Mabutit nakaligtas ka, buddy. Akala ko, wala nang natira sa mga kasama natin eh. Akala ko nga rin patay na kayong lahat. Salamat sa Diyos at buhay ka. Pero, walang natira sa mga kasama natin. Ang mabuti pa, sumama ka muna sa amin. Doon ako nakikituloy sa bahay nila Gwen eh. Sumulyap si Hari kay Gwen na noon ay mataman lamang nakatingin at nakikinig sa akin. Ayos lang ba Gwen na tulungan natin yung kabady ko? Ayos lang naman. Tara na muna sa bahay. Mukhang kailangan niya ng tubig at pagkain. Kinuha ni Gwen ang basket na hawak ko. Inalalayan ko naman si Hari na bahagyang nangihina. Naisip ko dahil sa ilang araw siyang nasa bundok at gubat, kaya ilang araw rin siyang hindi nakainom ng tubig at nakakain. Paupin mo muna siya dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Nang maupo si Hari, ay pagod na isinandal nito ang likod sa matigas na sandalan ng kawayang sofa. Idinikit nito saglit ang mga mata saka muling dumilat. Nagkatitigang kaming dalawa. Tipid at mapait itong ngumiti. Hindi ako makapaniwala na buhay ka, buddy. Akala ko talaga, isa ka sa napatay na mga aswang na yun eh. Hinahanap kita sa buong bundok. Ilang araw ko umasa na makikita ko kahit isa sa inyo. Swerte lang din siguro na naging ligtas ako. Natagpuan lang ako ni Mang Teo na nasa ibaba ng bangin. Walang malay at puro sugat ang katawan ko. Laking pasalamat ko na lang din dahil hindi ako nakakuha ng aswang. Kuya, uminom ka muna ng tubig. Magluluto lang ako saglit para may makain ka. Sige, maraming salamat, miss ha. Pagkalapag ni Gwen ng pitsyel at baso sa lamesa sa harap namin, ay agad na tinungga ni Hari ang isang pitsyel ng tubig. Naubos niya ang laman noon at tinihingal na ibinaba ang pitsyel. Gamit ang likod ng palad ay pinunasan nito ang tubig na tumutulo sa gilid ng labi niya. Grabe ang uhaw ko. Ilang araw kong walang tubig na nainom eh. Araw at gabi, panay ang lakad ko. Umaasang makakalabas ako sa mapanganib na bundok na yon. Salamat talaga, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Kahit isa ba sa mga kasamahan natin, wala ka nakitang nakaligtas man lang. Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni Hari. Kahit ang bangkay nila, wala rin ako nakita eh. Iniisip ko na baka kinain na sila. Hindi malabong mangyari yon. Malamang, kinain na nga nila mga kasama nyo. Hindi ko maintindihan kung anong klase mga nilalang ba sila. Hindi rin namin alam kung saan sila lahi nagmula. Basta parang sa unggoy ang mga kilos nila. Ang sabi, matagal na silang naninirahan sa bundok na yan. Kaya nga, walang sino man na nagpupunta dyan na taga rito. Malas nyo lang dahil kayo ang naatasan na destinong pumunta dyan para sa isang operasyon. Sige na,
Tama na muna yung pag-iisip tungkol sa sinapit mo. Kumain ka muna at magpakabusog. Importante na mabawi mo ang lakas mo nang sa ganun makabalik kayo sa mga pamilya nyo. Umaasa sila sa pagbabalik ninyo. Inilapag ni Gwen ang nilutong pagkain sa mesa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Harry. Agad nitong kinuha ang pagkain na inihain at walang habas na nilantaka ng pagkain. Eksaktong natapos si Harry ay siyang dating naman ni Mang Teo. Oh, mukhang may bago tayong bisita. Opo, hindi sinasadya na nakita namin siya ni Gwen dun sa gubat. Siya po pala si Harry, kabady ko po. Magandang araw po. Pasensya na po kung nakituloy ako dito sa munting tahanan ninyo. Ay, walang problema, iho. Lahat naman pwede makituloy dito lalo na't nangangailangan ng tulong. Magpapaalam na rin po sana ako, Mang Teo. Total, medyo magaling na po ako. Balak na sana namin bumalik sa kampo namin. Ay, ganun ba? Kung yan ang pasya mo, hindi ko kayo pipigilan. Para malaman din po ng lieutenant namin ang nangyari. Pero may ipapakiusap po sana ako kung pwed't hindi kalabisan. Bakit? Ano ba yun, iho? Hayaan po muna natin na magstay dito si Harry. Kahit hanggang bukas lang. Para makapagpahinga muna siya at magamot ang ibang mga sugat niya. Ay, walang problema. Para nang ang anak ang turing ko sa iyo At ganun na rin dyan sa kasama mo. Gwen, anak. Ikaw na ang bahalang gumamot sa mga sugat ng bagong dating, ha? Opo, Tay. Inalalayan ko si Harry at nagtungo kami sa kwarto kung saan ako natutulog. Pagdating sa loob ay hinubad ni Harry ang lahat ng suot nito at saka nagsabi na maliligo muna. Nang magpunta ito sa banyo ay naghanap naman ako ng damit na pwede kong ipahiram sa kanya. Nasilip ko pa si Gwen na abala sa ginagawa sa kusina. Alam kong naglalaga na naman ito ng halamang gamot para sa sugat ni Harry. Nakaupo si Harry sa isang papag. Pawis na pawis siya at nakakagat ang labi sa bawat diin ng halamang gamot ni Gwen sa kanyang sugat. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo ako malapit sa bintana. Nakatingin sa kadiliman ng bundok. Nakaupo naman si Mang Theo sa tapat ko. Sumisimsim ng mainit na kape. Huwag kang malikot, Harry. Mas lalalim ang gupit nito kapag hindi nalinisan na maayos Ari. Sana'y kagat na lang ng aswang to, Gwen. Mas madaling tanggapin ito kaysa sa kuko nilang parang itak Sandaling tumigil si Gwen. Tiningnan ang sugat bago muling nagpatuloy. Ako naman, napabuntong hininga na lang na napapailing na nakatingin sa dalawa. Muli akong humarap sa bundok na malalim ang iniisip. Napansin pala ni Mang Theo ang aking pananahimik. Mukhang malalim ang iniisip mo, iha. Paano po? Hindi ko alam kung paano kami haharap sa mga pamilya ng mga kasamahan namin, Mang Theo. Ang mga PhilAm na yun. Kaya kami pumunta rito para hanapin sila. Pero nauwi lang sa pagiging bihag ng mga hayop na yan. Pinunasan ko ang aking mukha na bakas ang pagod at trauma. Hindi ko nga alam kung paano ko sila natakasan. Para sa akin, ito na ang pinaka-nakakatakot kong misyon. Mas mainam pang bala at rebelde ang makakasagupa mo kaysa sa mga nilalang na hindi mo alam kung anong klase o uri. At ang mga kasama namin, sina Captain Reyes at ang iba pa, wala kaming nadala. Kahit man lang sana mga labi nila para may mapaglamayan ng mga asawa nila o kamag-anak nila. Pero iniwan namin sila dun sa talampas Hindi na sila makikita ng pamilya nila sa huling pagkakataon. Lumayo si Mang Theo at lumapit sa akin. Tinapik niya ako sa balikat. Pero ang tingin niya ay malayo. Sa direksyon ng bundok. Sa bundok na yan, Louie. Ang katawan ay hindi na mahalaga kapag nakuha na ng mga aswang ang hininga mo. Ang mahalaga, nakabalik kayo ng buhay. Ang pait ng katotohanan ay mas mainam kaysa sa pagkawala ng lahat sa inyo. Pero paano ang katahimikan nila? Paano mga anak nila na naghihintay sa wala? Ang hirap tanggapin na naging pagkain lang sila ng mga nilalang na hindi man lang dapat totoo. Napapidlag ako bahagya nang tumingin si Gwen sa akin. Bit-bit ang madugong tela mula sa mga sugat ni Harry. Nang lingunin ko ang best buddy ko, ay nakatulog na ito.
Mababaka sa mukha nito ang hirap, puyat at pagod. Masaya na rin ako na pinakinggan kami ng Diyos at pareho niya kaming iniligtas ni Harry. Napatingin lang ako muli kay Gwen nang magsalita siya. Seryoso ang kanyang mukha na animoy laging galit sa mundo. Hindi kasalanan na mabuhay, Louie. Ang kasalanan na yung hayaan nating masayang ang sakripisyo nila sa pamamagitan ng pagsuko nyo ngayon. Natahimik ako bahagya. Tanging ang tunog ng kuliglig sa labas at ang paghinga ni Harry ang naririnig ko. Marahil ay tama si Gwen. Kailangang lakasan namin ang aming loob. Ito lang din ang mabisang sandata sa aming tungkulin. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Harry. Naabutan namin ang mag-amang naghahanda ng agahan. Nagkatinginan pa kami ni Harry bago lumapit sa kanila. Walang tunog ang mga yapak namin. Ngunit napalingon si Mang Teo. Mga iha, tara't magkape na kayo at mag-almusal bago kayo umalis. Sige na, maupo na kayo riyan. Iha, Gwen, kuha mo nga ng tasa sila Harry at Louie. Naku po, ako na ho Mang Teo. Kaya ko naman na ho eh. Ako na. Isa pa, bisita kayo dito. Salamat ah. Ngunit bisita pa ba yung napakalaking abala na yung ginawa namin? Iho, hindi abala para sa amin yon. Bukal sa aming loob ang aming tulong. Isa pa, paraan din ito ng aming pasasalamat sa inyong serbisyo para sa ating bayan. Medyo nahiya ako sa sinabi ni Mang Teo. Magsasalita pa sana ako nang bumalik na si Gwen dala ang 2 tasa. Nagpasalamat naman ako sa kanya at inabot kay Harry ang 1 tasa. Salamat, buddy. Hoy siya, pag-agahan na tayo nang kayo makalis ng maaga. Matapos ang agahan, nagpasalamat kami kay Gwen at Mang Teo. Lumapit naman si Gwen sa amin at iniabot ang isang maliit na supot ng mga halamang gamot kay Harry. Ipalit mo yan sa sugat mo mamayang gabi ah. Huwag mong babasain hanggat hindi naglalangib. Salamat, Gwen. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Lumapit ako kay Mang Teo. Kinamayan ko siya. Isang maigpit na pagkakahawak na puno ng respeto at pasasalamat. Napatango naman ang matanda at tinapik ako bahagya sa aking braso. Napapangiti naman siyang tinapik si Harry at kinamayan. Mang Teo, salamat sa pagpapatuloy ah. Pasensya na kung nabulabog namin ang katahimikan ninyo rito. Mag-ingat kayo sa paglalakad. Ang bundok ay laging nakikinig. Huwag kayong lilingon kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo. Kailangan malaman ng commander namin ang nangyari. Ang pagkamatay ni Captain Reyes. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng report eh. Nabigo kaming iligtas ang PhilAm. Wala kaming bitbit kahit isang labi para patunayang lumabang kami. Sasabihin natin ang totoo, Louie, na hindi taong kinalaban natin doon. Nasa kanila na yan kung hindi sila maniniwala. Napatango ko sa sinabi ni Harry at napatingin kay Gwen na walang kahit na anong emosyon na makikita sa mukha niya. Babalik kami, hindi para magdala ng gulo, kundi para tapusin ang dapat tapusin. Hindi pwedeng mabulok lang sa bundok na yun si Captain at ang iba pa. At hindi pwedeng laging may takot ang sitio o baryo dahil sa mga aswang. Siguraduhin nyo lang na kapag bumalik kayo, mas matalas na ang inyong kaisipan kaysa sa inyong mga bala. Hindi tinatablan ng tingga ang gutom ng mga aswang. Tumango ako at nagsimula na kaming maglakad palayo. Sumama na rin sa akin si Harry. Binabagtas naming 2 ang masukal na daan at panaka-naka ang tingin ko sa likuran. Tiniyak na ligtas kami. Nasa ganun akong tagpo nang makitang nakangisi ng bahagya si Harry na aking ikinagulat. Aminin mga Louie, may gusto ka kay Gwen, no? Halos ayaw mo nang bumitaw sa pagkakatitig kay Gwen kanina nung nagpapaalam tayo eh. Ha? Pinagsasasabi mo? Nagpapasalamat lang ako sa gamot at sa pagpapatuloy nila sa atin. Muntik na tayong mamatay, Harry. Huwag mong lagyan ng mali siya. Mga titig mo, Bok eh. Kilala ko yan. Ganyan-ganyan ko tiningnan yung asawa ko nung naliligaw pa lang ako sa kanya. May halong paghanga na may kasamang sana hindi na matapos ang gabi at ganyan mo rin tinitigan si Andre.
Ay, wag na pala. Baka mamaya maalala mo na naman. Napapailing at napapangiti na lang ako ng tipid. Si Harry kasi ang nakakaalam ng tungkol sa amin ni Andrea. Simula noong nililigawan ko siya hanggang sa naging kami. Siya rin ang naging saksi sa mga away, tampuhan at pagbabati naming dalawa. Maging ang pagtataksil ni Andrea sa akin, si Harry ang saksi. Guni-guni mo lang yan dahil sa dami nang nawala sa iyong dugo. Alam mo ang iniisip ko lang, paano nila nakakayanang tumira dito ng sila lang? Napakatapang ni Gwen para sa isang babaeng nakatira sa paanan ng impyerno. Biglang nawala ang ngiti ni Harry. Huminto siya sandali para ayusin ang suot na bandage sa binti. Iba talaga siya, Bok. Pero alam mo, mas nakakabilib ka. Dati, kapag nagkakakwentuhan tayo sa barracks tungkol sa mga laman lupa o aswang, ikaw ang unang tumatawa at nagsasabing kwentong kutsero lang yun. Hindi ka pa nga naniniwala sa sinasabi ko, di ba? Na nakasagupa ko yung mga aswang na nakasagupa natin nung nakaraang linggo. Tumingin ako sa mga puno at sa mga aninong nilikha ng sikat ng araw. Mukhang mas malalim na ang iniisip ko ngayon. Alam kong hindi ko pinaniniwalaan si Harry. Ngunit ako na mismo ang nakaranas. Tunay ngang hindi ko malalaman kung ano ang totoo. Kung hindi, ikaw ang makakatuklas. Sino ba namang matinong tao maniniwala sa aswang sa panahon ngayon, di ba? Akala ko, ang pinakamabagsik na kalaban natin yung mga may hawak ng rifle o granada. Yung mga may ideolohiya. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking baril. Pero nung makita ko kung paano nila pinagpira-piraso yung mga kasama natin, nung makita ko yung mga film na sa malaking kaldero, doon ko na-realize na may mga bagay pa pala na hindi kayang ipaliwanag ng science o ng military training natin. Mali ako, buddy. Totoo sila. Mas nakakatakot sila kaysa sa anumang gera na nasalihan ko. Napabuntong hininga si Harry at bahagyang napatingin sa akin ng seryoso. Ngayon, naniniwala ka na. Sinabi ko sa iyo na muntikan ko silang ikamatay noon, di ba? At ngayon, pasalamat na lang talaga ako, buddy, na hindi ako tayo pinabayaan ng Diyos. Nang makarating kami sa dulo ng gubat, ay lumabas kami ni Harry mula sa anino ng mga puno. Halos silahod na si Harry, habang ako naman ay nagsisilbing tungkod nito. Ang aming mga uniforme ay punit-punit, ngunit malinis na dahil ipinaglaba kami ni Gwen. Habang naglalakad kami, ay may sumigaw mula sa tower ng "Halt! Identify yourself!" Sergeant Luis Salvador at Sergeant Harry Zabanta! Ibaba mga armas! Nagkakagulo sa loob ng kampo. Mabilis na binuksan ang gate na gawa sa bakal at kawayan. Nagtakbuhan ng ilang mga sundalo para tulungan kaming dalawa. Isang kapwa sundalo ang sumalubong at kinuha ang bigat ni Harry mula sa akin. Isang sentinel ang lumapit sa akin at tinanong ako kung nasaan ang iba pa naming kasamahan. Si Captain Reyes at ang ibang mga bihag. Si Captain Reyes at ang iba pang mga sundalo at bihag na pinapakuha sa amin. Napahinto ko sa gitna ng daan. Tumingin ako sa paligid. Sa mga kasamahan naming naghihintay ng magandang balita. Sa mga sasakyang nakahanda sana para sa rescue mission. Dahan-dahan kong inalis ang aking helmet at yumuko. Habang si Harry ay napapaluhang napapailing. Wala na. Wala na silang lahat. Nabura ang katuwaan sa mukha ng mga sumalubong. Ang ingay ng kampo ay napalitan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang may gustong umimik. Walang may gustong magtanong. Napatingin sa akin ng sentinel nang basagin ko ang nakakabinging katahimikan. Iandaan niyo ang radio room. Kailangan ko makausap ang command. Sabihin niyo, mission failure. Ang buong tropa, wipe out. Bang sana ako pero muntik na akong matumba sa pagod at emosyon. Agad akong inalalayan ng dalawang sundalo. Tumingala ako sa langit. Pagkatapos ay lumingon sa bundok na aming pinanggalingan. Mula sa malayo, ang bundok ay tila dambuhalang nagmamasid. Tahimik at nagtatago ng mga lihim na tanging kami lang ni Harry ang nakakaalam. Hindi pa tayo tapos.
Dinala na kaming dalawa sa loob ng infirmary habang ang watawat sa gitna ng kampo ay tila nawalan ng hangin. Nakalaylay sa gitna ng nagbabagang tanghali. Tila nakikidalamhati sa nangyari sa aming mga kasamahan. Matapos kong maiulat ang aming failed mission sa nakatataas, ay pinasundo kami ni Lieutenant Torres sa Mindanao. Lula ng helicopter na sumundo sa amin, ay tahimik lang kami ni Harry. Pagdating namin sa headquarters, matapos ang isang oras na biyahe, ay agad na pinasuri si Harry sa mga doktor. Habang ako ay diretso sa radio room kung nasaan si Lieutenant Torres. Pagpasok ko sa command post, diretso akong tumayo at sumaludo sa harap ni Lieutenant Torres kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Nanatiling nakaupo si Lieutenant at hindi man lang tumitingala at nanatiling binabasa ang papel na kanyang hawak. Adi, Sergeant, maupo ka. Walang salita akong naupo sa harap ni Lieutenant Torres. Halos hindi ko magawang tingnan ng diretso ang lieutenant. Ngayon, Salvador, ipaliwanag mo sa akin kung paanong nangyaring dalawa lang kayo nakabalik mula sa isang 15 taong patrol. At nasaan ang mga PhilAm? Nasaan si Captain Reyes? Sir, patay na po silang lahat. Si Captain Reyes, ang mga kasama ko, nakita ko kung paano sila pinatay. Hanggang sa nagkahiwa-hiwalay kami. Ang mga bihag, hindi na rin namin naisalba. Patay na sila nang dumating kami. Tumigil ang lieutenant sa pagsusulat. Tumingin siya ng matalim sa akin. Mga tingin na hindi ko kayang arukin sa lalim. Negative. Hindi ako tatanggap ng patay na ang lahat ng walang katawan. Nasaan sila, Sergeant? Nasaan? Nasaan ang katawan? Hindi nyo sila dinala kahit ang mga dog tag? Iniwan nyo mga kasamahan nyo sa kalaban? Hindi po sila tao, Lieutenant. Hindi kami basta na-ambush ng mga rebelde. Ang kinalaban namin, hindi tinatabla ng bala. Mabilis silang kumilos sa dilim. Pinalibutan kami ng mga aswang. Sandaling natahimik ang silid. Biglang hinampas ni Lieutenant Torres ang mesa. Dahilan para mapatapo ng radyo sa tabi ko. Tinitigan niya ako na masama. Nakipagtitigan din ako. Wala akong dapat na ikatakot dahil totoo ang aking nakita. Ilang gera na ang aming sinuong, ngunit ni minsan ay hindi kami nag-iwan ng kasamaan sa kalaban. Na kahit ang kanilang sapatos ay pinilit naming madala. Maipaalam lang sa bayan ng kanilang kabayanihan. Aswang, Salvador? Sundalo ka! Inaasahan ko ang mga sasabihin mo ay tactical error o kaya ay nasukol kayo ng NPA. Huwag mo akong babalikan ng kwentong pambata para pagtakpan ang pagkatalo ninyo. Marasa kong tumayo. Bagyang nagulat si Lieutenant ngunit nabawi rin niya. Emosyonal akong napatingin sa kanya. Hindi ko nilubayan ang kanyang mga titig sapagkat alam kong totoo ang aking mga tinuran. Sir, sa tingin niyo ba mag-iimbento ko ng ganong kwento habang namamatay ang mga kaibigan ko? Nakita ko kung paano nilalapain ang lieg ni Magnus. Tinamaan ng bala si Escobar sa kagustuhan ni Captain Reyes na iligtas siya. Ngunit hindi tinatabla ng nilalang na hindi namin alam kung anong klaseng halimaw. Wala kaming nagawa dahil ang bilis nila. Ni hindi man lang namin sila matamaan ng ayos dahil naglalaho sila sa anino. Maging ako, nakita mo itong mga sugat ko? Pinakita ko sa kanya ang mga kagat ng aswang sa akin. Napatingin siya ngunit hindi ko man lang siya nakitaan ng pagkagulat. Lahat ito, sir. Bunga ng aming pakikipaglaban sa mga nilalang para sa aming buhay. Kuminga ng malalim si Lieutenant Torres. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero bakas ang kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata o baka nagbubulag-bulagan lang siya. Kung totoo nga sinasabi mo, Sergeant, ibig sabihin wala akong report na may bibigay sa pamilya nila, kundi kinain sila ng mga halimaw. Pag-iisipan ko kung isasailalim kita sa psychological evaluation o court martial. Gawin niyo ang gusto niyo, sir. Pero habang nakaupo tayo dito, marami pa ang nasa bundok na yon. At kung hindi tayo maniniwala sa kinakalaban natin, walang matitira sa atin sa susunod na pag-akyat. Tinitigan ako ni Lieutenant Torres na matagal bago muling nagsalita. Sige na, lumabas ka na. Magpahinga ka.
Pero huwag na huwag mo ikakalat yung kwentong aswang sa buong kampo. Ayaw ko magkaroon ng mass panic dahil sa delusion yon ni Zabanta. Sumaludo ko. Isang matigas at mapait na saludo. Bago tumalikod at lumabas ng silid, diretso ako naglakad palabas sa command post. Naabutan ko si Harry sa infirmary ng mga sugatan. Sakto naman palabas ang doktor. Binati pa niya ako bago siya nagpaalam na aalis na. Mukhang mabisa ang mga halamang gamot ni Gwen ah. Mabilis daw na umilom yung mga sugat ko. Bagyang gumalaw si Harry para ayusin ang kanyang upo. Napanguwi siya sa sakit. Agad ko siyang inalalayan na kanya namang ipinagpasalamat. Anong sabi ni Lieutenant? Pinaprubahan ba yung search and retrieval para sa mga labi nila, Captain? Tumingala ako. Mapait ang ngiti sa aking mga labi. Napayuko naman si Harry na tila ba nahuhulaan na niya ang sagot. Search and retrieval? Pinagmukha akong baliw, Harry. Akala niya gumagawa lang ako ng alibay para pagtakpan ng kapabayaan natin sa misyon. Psychological evaluation daw ang bagsak ko. O kaya court martial. Anong hindi siya naniniwala? Pero kitang-kita naman ng mga sugat natin, Louie. Hindi ito gawa ng kutsilyo o bala. Kuko to. Kuko ng hayop na tumatayo. Hindi niya narinig ang mga kalmot sa puno, Harry. Hindi niya nakita kung paano nawala si Captain sa dilim habang sumisigaw. Para sa kanya, ang mga aswang ay kwentong probinsya lang na ginagamit nating dahilan dahil natalo tayo. Hinigpitan ni Harry ang pagkakahawak sa gilid ng kanyang kama. Nanginig ang kanyang boses sa galit. Hindi pwedeng ganun lang yun. Paano ang papilya ni Captain Reyes? Paano mga film? Sasabihin lang natin na missing in action? Na parang bula silang naglaho? Mainam nang makita nila ang sitwasyon. Na makita nila ang nakita nating ulo ng mga film na yun. Mapatay lang natin ang halimaw na yun makakamit na natin ang hustisya ng mga kasama natin. Yun ang gusto niyang mangyari. Isara ang kaso bilang failed rescue mission laban sa mga rebelde. Ayaw niya magkaroon ng takot sa kampo Tumingin ng diretso sa akin si Harry. Mga tingin na nagsasabing hindi kami natalo. Ang mga tingin na para niyang sinasabi na pinadala kami sa lugar na hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kalaban. Pero alam natin ang totoo. At alam natin nandun pa sila. Naghihintay ng susunod na mabibiktima. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng infirmary. Mula roon, tanaw ko ang aking mga kasamahan na masayang nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking batok. Di ako papayag na mabulok lang mga kaluluwa nila doon, Harry. Kung hindi maniniwala ang lieutenant, tayo ang gagawa ng paraan. Babalik tayo, pero sa pagkakataong ito, hindi tayo aakyat bilang mga sundalo na sumusunod sa rules of engagement. Ha? Anong balak mo? Kailangan natin balikan si Mang Theo. Siya lang ang nakakaalam kung paano talaga papatayin ng mga yan. Kung ayaw ng military na lumaban sa dilim, tayo magdadala ng liwanag sa bundok na yan. Kinabukasan ay maaga kaming nagising para sa aming morning mandatory exercise para sa aming katawan. Naglalakad kami ni Harry patungo sa hanay nang makita namin ang pamilyar na figura ni Lieutenant Torres na may hawak na clipboard. Nakatingin kaming dalawa. Gulat na kasama kami sa listahan ng mga ipapadala sa operasyon sa Mindanao. Sa likod ng aming gulat, sumilay ang isang lihim ng ngiti sa mga mata ko. Isang pagkakataon para sa hustisya. Lumapit si Lieutenant Torres sa amin. Huminto kaming dalawa at sumaludo ng buong higpit. Sergeant Salvador at Sergeant Zabanta, alam kong hindi pa lubos na naghihilom ang mga sugat ninyo. Pero kayo ang may alam ng terrain. Kayo magsisilbing pointman ng grupong ito. Maraming salamat, Lieutenant. Hindi namin sasayangin ang pagkakataong ito. Makinig kayo. Bago ko iakyat sa headquarters ang report tungkol sa failed mission nyo, at bago ko ideklarang patay ang mga kasamahan ninyo, gusto kong bigyan kayo ng huling pagkakataon. Ayaw kong magsara ng kaso na walang dala kundi papel. Hanapin nyo mga labi. Iuwi nyo sila. Natigilan ako.
Ang akala kong pagmamatigas ni Lieutenant kagabi ay isa palang paraan ng pagprotekta sa amin at sa dangal ng aming unit. Higit na tumindi ang paghanga ko sa kanyang opisyal. Ito ang leader na kailanman ay hindi nang iwan sa ere. Sir, idolo ko po kayo dahil sa pagiging patas nyo. Salamat po sa tiwala. Pangako, hindi kami bababa ng bundok nang wala sila. Tinapik niya ang balikat ko. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa malayo. Huwag ka magpasalamat sa akin, Sergeant. Magpasalamat ka sa mga kasama mong naghihintay na may uwi. At Salvador, Sir, ano man ang naroon sa bundok, siguraduhin niyo lang na kayo ang huling nakatayo. napatingin naman si Harry sa akin na nakangisi habang ako'y lihim na napapangiti sa kanya. Copy that, Lieutenant. Matapos ang mahabang usapan, ay nagpaalam kami kay Lieutenant. Sumaludo kami ni Harry at tatalikod na nang biglang napahinto si Harry habang nakatingin kay Lieutenant. May problema ba, Zabanta? No sir. Magpapaalam na po kami. Sumakay na mga kasama ko sa C-130 military aircraft na mag-aatid sa amin sa Mindanao. Habang umaandar ang sasakyan panghimpapawid palayo sa kampo, nakatingin ako kay Lieutenant Torres na nanatiling nakatayo sa gitna ng field. Sa isip ko, hindi lang ito simpleng misyon ng militar. Ito ay pagtotoo sa pagitan ng mga sundalo ng bayan at ng mga halimaw ng dilim. Habang pataas na kami, ay nakita kong nakatingin si Harry kay Lieutenant. Magkatabi kami ni Harry. Sa kabila ng ingay, naglalapit kami para magkaintindihan. Napansin ko kasi na kanina pa balisa si Harry at malayo ang tingin. Bok, buddy, malalim yata ang iniisip mo ah. Kanina ka pa nakatingin sa kawalan mula nung umalis tayo sa runway. Bakit ganun na lang ang tingin mo kay Lieutenant Torres kanina? Hindi agad sumagot si Harry sa tanong ko. Tumingin muna siya sa ibang mga sundalo sa loob bago humilig palapit sa akin. Hindi ko alam, Louie. Baka namamalikmata lang ako o pagod lang to. Pero nung sumaludo tayo para sumakay, nakita ko ngiti ni Lieutenant eh. Bakit? Ano bang meron sa ngiti niya? Masaya lang siguro siya na binigyan niya tayo ng pagkakataong bumawi. Umiling si Harry at mababakas na seryoso ang kanyang muka. Hindi yun ngiti ng pag-asa, Louie. Matalim ang tingin niya eh. Parang nakakaalam siya ng isang bagay na hindi natin alam. At yung pala pulsuhan niya, nung itinaas niya ang kamay niya para ayusin ang cup niya. Oh, anong meron dun? May nakita akong marka. Isang kakaibang tattoo o peklat na pamilyar sa akin pero di ko maalala kung saan ko nakita eh. Parang simbolo na nakita ko noon pa. Bago pa tayo mapatpat sa bundok ngayon. Napatitig ako kay Harry. Sandaling dumaan ang kaba sa akin kay buturan pero agad ko itong iwinaksi. Ang paghanga ko kay Torres ay mas matimbang kaysa sa hinala ng kasama. Tinapik ko si Harry sa balikat at natawa bahagya. Namamalikmata ka lang, Harry. Maraming peklat ang mga sundalong tulad ni Lieutenant. Normal lang yun sa dami ng inkwentrong dinaanan niya. At yung ngiti, siguro pagod lang tayo kaya kung ano-ano na nakikita natin. Hindi na sumagot si Harry. Tumungo lang siya at sumandal sa gilid ng eroplano. Pero nanatiling dilat ang kanyang mga mata. Bagamat sinasabing baka namamalikmata lang siya, may isang bahagi ng isip ni Harry ang nagsasabing may mali. Isang babalang hindi niya mapangalanan. Samantalang ako ay pumikit na lang. Sinusubukang magpahinga habang ang eroplano ay patuloy sa paglipad patungo sa lupain kung saan naghihintay ang mga aswang at ang katotohanan. Bumaba ang rampa ng sasakyan. Isa-isang nagsisulputan ng mga sundalo. Bit-bit ang kanilang mga kagamitan. Ako ang nangunguna. Tiningnan ang mapa at ang kompas. Si Harry ay nasa tabi ko na mas lalong naging alerto ang mga mata. Napatingin kami kay Sergeant Dagohoy nang lumapit ito at bumulong kung sigurado ba kami. Sapagkat iba raw ang ihip ng hangin. Masyado raw tahimik at walang kahit na anong huni ng ibon. Huwag ka magpahalata, Dagohoy. Ganyan talaga rito. Harry,
tingnan mo likuran natin. Tumango si Harry pero bago siya humiwalay, hinawakan niya ang braso ko. Louie, yung markang nakita ko kay Lieutenant, naalala ko na kung saan ko nakita. Napahinto naman ako at napatingin sa kanya. Dala ang kaba sa aking dibdib sapagkat nahuhulaan ko na ang kanyang mga sasabihin. Ayaw kong pangunahan at gusto kong sa kanya mismo magbula. Saan? Sa mga kuko ng aswang na pumatay kay Captain. Hindi peklat yon, Louie. Isang ritual ng marka yun. Bago pa ako makasagot, isang mahabang huni ng aswang ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman ng gubat. Hindi tutunog ng hayop. Para itong boses ng tao na pilit ginagaya ang iyak ng isang sanggol. Napatigil ang buong tropa. Kinasa ng mga bagong sundalo ang kanilang mga baril. Hold your fire! Huwag kayong magpapaputok hanggat walang utos! Harry, sa formation! Bilis! Nagsimulang maglakad ang tropa papasok sa masukal na gubat. Habang palayo kami sa eroplano, ang kadiliman ay tila lalong kumakapal. Na tila nilalamon kami ng buhay. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatayo ng aming mga balahibo. Sa aming paglalakad, napansin ko ang isang bagay na nakasabit sa isang sanga ng puno. Isang punit-punit na piraso ng uniforme ng militar. Kay Captain Reyes ito. Nandito na tayo. Huwag kayong hihiwalay. Ano mang makita nyo na hindi gumagalaw na parang tao, paputokan nyo kagad. Habang naglalakad, ramdam ko ang matatalim na mata na nakatingin sa amin mula sa itaas ng mga puno. Alam kong hindi lamang kami ang naghahanap. Kami rin ay hinahanap. Bigla akong huminto. Itinaas ko ang aking kamao. Ang hudyat para huminto ang lahat. Naamoy niyo ba yon? Amoy na nabubulok na karne na hinaluan ng malansang dugo ang humahalimuyak sa hangin. Si Private Castro na nasa dulo ng linya ay napasandal sa isang malaking puno. Nanginginig siya at sinabing may narinig siyang bumubulong mula sa itaas. Tumingala ako, pero tanging mga sanga lang ang nakikita ko. Biglang may pumatak na malapot na likido sa balikat ni Castro. Pagtingin niya, hindi to tubig. Ito ay laway na may kasamang sariwang dugo. Castro! Layo! Mula sa itaas ng puno, isang madilim na figurang mabilis na bumagsak. Hindi to tao. Ang mga braso nito ay masyadong mahaba at ang mga kuko ay kumikinang sa dilim. Bago pa makagalaw si Castro, sinunggaban na siya nito sa balikat at kinaladkad pa itaas sa mga sanga. Sumigaw siya at tumingin ng tulong. Bigla namang sumigaw si Dagohoy habang natataranta ng kontak. Bagay na sinunod ng ibang sundalo. Nagpaulan ng bala si Dagohoy at ang ibang bagong sundalo sa itaas ng mga puno. Ang ingay ng mga M16 ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Control your fire! Huwag kayong mag-aksaya ng bala! Hindi niyo sila makikita kung basta kayo magpapaputok! Biglang tumigil ang sigaw ni Castro. Isang malakas na kalabog ang narinig sa harapan namin. Nahulog ang katawan ni Castro. Wala na itong buhay. At ang kanyang dibdib ay tila binuksan ng isang dambuhalang kuko. Sa paligid namin, nagsimulang lumitaw ang mga kumikinang na mata sa dilim. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pinaliligiran na kami. Louie, mas marami sila ngayon kaysa nung nakaraang nakasagupan natin sila. Back-to-back formation! Ipakita niyo sa kanila na hindi tayo basta-basta pagkain. Isang aswang ang sumugod mula sa madilim na bahagi. Direkta sa akin. Pero bago pa ito makalapit, isang pana na may nakataling kakaibang damo ang tumama sa dibdib ng nilalang na naging sanhi ng pagliyab nito at pag-atungal ng nakakapangilong tunog. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas si Gwen. May hawak na pana at mga mata na puno ng determinasyon. Sabi ko na sa inyo huwag kayong lilingon kapag may narinig kayong tumatawag. Tara na, habang bulag pa sila sa liwanag, sumunod kayo. Sa bahay nila Mang Theo ay nagtipon kami. Mababaka sa mukha ng mga kasamahan ko ang lungkot sa nangyari kay Castro. At trauma sa kanilang nasaksihang karimari-marim na kaganapan na kahit sa panaginip ay hindi nila aakalaing magkakatotoo. Tahimik kaming lahat. Napatikim ako at binasag ko ang katahimikan. Halata ang frustration sa aking boses.
Mang Theo, hindi namin sila kaya. Parang mga unggoy kung kumilos. Nandiyan na. Tapos biglang maglalaho sa taas ng puno. Ang mga bala namin parang tumatagos lang sa hangin eh. Paano namin sila mauubos? Binuga ni Mang Theo ang usok ng kanyang tabako. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Hari, na tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. Hindi sila mamamatay sa normal na tingga, Louie. Ang mga nilalang na yan ay gawa sa lumang sumpa. Orasyon at tingga na may basbas lang ang tanging makakapagpatigil sa tibok ng kanilang itim na puso. Tumingin si Mang Theo ng diretso sa mga mata ni Hari. Napansin ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Naguguluhan ka ba, Hari? Kung bakit sa dinami-rami ng sugat mo nung unang gabi, heto ka't nakakatayo pa rin? Akala ko nga po, maswerte lang ako eh, o sadyang matibay lang ang katawan ko. Walang swerte sa bundok na ito. Panahon na, Hari. Panahon na para buhayin mo ang natutulog mong mga salaguron. Nanlaki ang mga mata ko. Lumapit ako sa dalawa. Salaguron? Ano bang ibig niyong sabihin, Mang Theo? Si Hari ay sundalo, hindi kung ano paman. Sundalo siya sa labas, pero sa loob ng kanyang mga ugat, dumadaloy ang dugo ng mga sinaunang antingero. Meron siyang proteksyon na hindi pa aktibo. Kaya hindi ka napatay ng mga aswang na yon doon dahil naamoy nila ang dugong nananalitay sa iyo. Dugo ng kanilang mortal na kaaway. Napahawak si Hari sa kanyang palapulsuhan. Tila naramdaman ang bigat ng sinabi na matanda. Kailangan mong gisingin ang iyong mga salaguron, Hari. Ang lahi nyo ang tanging nakakaalam ng sinaunang Latin na makakapagpatahimik sa mga halimaw na yan. Ang boses mo ang magiging sandata ng mga kasamahan mo. Ikaw ang maglalagay ng orasyon sa bawat balang ipuputok nila. Natahimik ang lahat. Tiningnan ko ang aking kaibigan. Ang aking body na tila ba ngayon ko lang ito nakilala ng lubusan. Hari, totoo ba ito? May mga kwento ang lolo ko noon. Mga salitang hindi ko maintindihan. Akala ko matandang kwento lang yon. Lumayo si Mang Theo at kumuha ng isang lumang garapon. Hindi kwento ang kamatayan, Hari. At hindi rin kwento ang kaligtasan. Gwen, ihanda ang langis. Louie, ihanda ang mga bala ninyo. Ngayong gabi, bibinyagan natin ang inyong mga armas ng salitang hindi kayang talunin ng dilim. Sasama kami ni Gwen sa laban. Tutulong kami. Lalo na paparating na ang pinakapinuno ng mga aswang. Sino ho? Malalaman mo. Kinabahan ako sapagkat hindi man nila sabihin ay parang nalalaman ko na kung sino. Ayaw lang aminin ng aking utak. Sinimulan ni Mang Theo ang pagpapahid ng pulang langis sa noo at mga palapulsuhan ni Hari. Naglalabas si Mang Theo ng isang mababang tinig. Bumibigkas ng mga salitang Latin na tila nagpapakatal sa hangin. Nagsimula na magbanggit ng mga salitang hindi namin maintindihan si Mang Theo. Hanggang sa, Hari, tanggapin mo ang init. Huwag kang kukurap. Latin na ang ibig sabihin na siya ang dumudurog sa impyerno na nagtugis sa krus. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hari. Ang kanyang mga ugat sa liig ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag ng kulay ginto sa ilalim ng apoy. Ramdam ko ang biglang pag-init ng silid. Nararamdaman ko sila. Ang mga ninuno ko. Ang mga salita. Bumabalik sila. Kinuha ni Hari ang isang magasin ng bala at itinaas ito. Nagsimula siyang bumulong ng mabilis at matalas na orasyon. Isang asul na kislap ang tila dumaloy sa bawat bala. Tumayo si Mang Theo at kumuha ng itak. Kinabahan pa ako sa pag-iisip na baka tagain niya bigla si Hari. Handa na ang iyong salaguron. Ngayon, susugurin natin sila sa kanilang kuta. Hindi sila ordinaryong aswang. Sila ang mga mandurugo ng kalaliman. Walang lahi, walang awa. Malalim ang kagubatan. Umuulan ng mahina. Naglalakad ang tropa sa formasyon. Sa gitna namin ay si Hari, na tila nasa isang kawalan ng ulirat na patuloy na bumubulong ng orasyon. Sa tabi niya ay si Gwen, na nakahanda ang pana.
at si Mang Theo na hawak ang isang matandang itak. Nandiyan na sila. Nararamdaman ko ang lamig. Biglang nagsulputan ng mga nilalang mula sa mga puno. Tulad ng sabi ni Mang Theo, hindi sila mukhang tao. Mahabang katawan, mukhang unggoy na may mukha ng tuyot na bangkay at mabilis na bumubulusok mula sa itaas. Fire at will! Para kay Captain! Para kay Castro! Nagpaulan ng bala ang mga sundalo. Sa pagkakataong ito, ang mga balay hindi lang tumatagos. Sa bawat tama, ang mga aswang ay sumasabog sa asol na apoy at naglalabas ng nakakangilong tili. Sumigaw ng isang orasyon si Harry. Isang malaking aswang ang sumugod sa akin, pero mabilis itong tinaga ni Mang Theo sa leeg. Ang sugat ay nagliyab kagad. Si Gwen naman ay walang mintis ang bawat pana sa mga aswang na sumusubok na tumakas sa itaas ng puno. Itong para sa mga kasamahan namin! Wala kayo ititira! Ang gubat na dati ay puno ng takot ay napuno ngayon ng liwanag ng mga balang may basbas. Ngunit sa gitna ng labanan, isang dambuhalang aninong lumitaw sa likuran ng malalaking puno. Ang kanilang pinuno. At ang ikinagulat ko, ang nilalang na ito ay may suot na pamilyar na dog tag sa leeg. Isang nilalang na lumabas mula sa anino ng isang higanting puno ng balete. Mas malaki ito kaysa sa iba. Mas matikas ang tindig at ang mga mata ay hindi pula. Ito ay kulay asul na tila apoy. Itinaas ko ang aking baril, ngunit napatigil siya nang tamaan ng liwanag ng kanyang flashlight ang dibdib ng nilalang. May kuminang doon, isang piraso ng metal na nakasabit sa isang kadena. Hindi ito maaari. Napahinto si Harry sa pag-oorasyon. Hinihingal pa siyang napatingin sa akin. Bakit, Louie? Anong nakita mo? Lumapit pa ako ng kaunti. Hindi alintana ang panganib. Binasa ko ang nakaukit sa dog tag na suot ng halimaw. Reyes, Sergeant 01234 Kay Captain Reyes ang dog tag na yan, ha? Ang singsing sa daliri niya. Sa kanya yan. Kay Reyes yan. Napasingap si Harry. Tumingin sila sa mukha ng halimaw. Bagamat balot ng balahibo at mahaba ang mga taring, bakas pa rin ang pamilyar sa hulma ng mukha ng kanilang dating pinuno. Hindi lang sila basta pinatay, Louie. Ang mga hindi nila kinakain, ginagawa nilang kauri nila. Ang captain ninyo, siya na ang bagong pinuno ng kawan. Lapastangan! Ginawa nilang hayop ang captain namin! Ang nilalang, ang dating Captain Reyes, ay naglabas ng isang ungol na tila humihingi ng tulong pero puno ng pagkauhaw sa dugo. Mabilis itong sumugod patungo kay Louie. Louie! Hindi na siya ang kilala mo! Nag-alinlangan ako. Ang kamay ko sa gatilyo ay nanginginig. Paano ko babarilin ng taong nagligtas sa akin ng maraming beses? Captain! Tawad! Muli, sumigaw ng isang orasyon si Harry. Sa huling sandali, bago ko malapa ng halimaw, sabay-sabay na nagpaulan ng bala na may basbas sa mga sundalo. Bawat tama ay nagdulot ng pagsabog ng puting liwanag sa katawan ng aming dating captain. Humito ang halimaw sa harapan ko. Dahan-dahang lumuhod at sa isang saglit, isang napakalaking saglit, ay nagbalik ang linaw sa mga mata nito. Tumango ito sa akin bago tuluyang naging abo ang buong katawan nito. Habang humuhupa ang labanan, lumapit si Harry sa abo ni Captain Reyes. Pinulot niya ang dog tag, pero sa pagpulot niya, napansin niya isang marka sa lupa na naiwan ng abo. Isang simbolo katulad ng nakita niya sa palapulsuhan ni Lieutenant Giovanni Torres. Louie, tingnan mo to, oh. Ang marka ni Lieutenant, nandito rin. Ibig sabihin, hindi aksidente pagkamatay nila rito. Pinadala tayo rito ni Torres, hindi para bumawi, kundi para maging alay. Nasa ganun kaming tagpo nang biglang bumulusok ang dose-dose ng aswang mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila nagtatago. Buo ang kanilang puwersa. Maganda kayo! Ito na ang totoong bangungot! Nagulat ako sa aking nakita.
Si Mang Teo na akala ko na mahina matanda ay parang kidlat na humawi sa mga aswang gamit ang kanyang itak na nagbabaga sa orasyon. Si Gwen naman ay tumalon sa mga sanga. Bawat palaso niya ay tumatama sa gitna ng noo ng mga halimaw. Si Harry ay napapalibutan ng asul na aura habang ang bawat salitang Latin na lumalabas sa kanyang bibig ay nagpaparalisa sa mga kalaban. Sino ba talaga sila? Bakit ang gagaling nila makipaglaban? Sa gitna ng kaguluhan, isang figuran dahan-dahang lumakad mula sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Malinis ang uniforme, walang bakas ng dumi, at may hawak na tungkod na pilak. Si Lieutenant Giovanni Torres. Ang mga bagong sundalo dahil sa disiplina at takot ay agad na tumayo ng tuwid at sumaludo. Si Dagohoy naman ay nagwika. Sir, Lieutenant, salamat sa reinforcement! Akto silang lalapit kay Torres para humingi ng tulong, ngunit mabilis akong humarang at itinaas ang aking baril. Direkta sa dibdib ng aking idolo noon. Huwag kayong lalapit! Stay back! Tinanong ako ni Dagohoy kung anong ginagawa ko. Si Lieutenant daw ang kaharap ko. Tingnan niyo ang mga aswang! Tingnan niyo sila! Napalingon ng mga sundalo. Ang mga aswang na kanina ay nananalakay ay biglang tumigil at yumuko. Tila mga asong sunod-sunuran sa harap ni Torres. Walang isa man sa kanila ang umatake sa kanya. Umiti siya na matalim habang nakatingin sa akin. Matalas ka talaga, Salvador. Sayang, isa ka sa pinakamagaling kong tao. Pero sa mundong ito, kailangan ng alay para mapanatili ang kapayapaan sa kapatagan. Ikaw ang nagbigay sa kanila kay Captain Reyes. Ikaw ang nagmarka sa amin para maging pain. Hindi pain, Harry. Pagkain. Ang mga aswang na ito ay aking hukbo. At kayo ang premyo nila para sa katapatan nila sa akin. Dahang-dahang itinaas ni Torres ang kanyang palapulsuhan. Ang markang nakita ni Harry noon ay nagliliwanag na ngayon ng itim na enerhiya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga aswang ay sabay-sabay na umatungal. Isang hukluban. Isang tao na nagbenta ng kaluluwa para pamunuan ng mga aswang. Torres, hindi ka na sundalo. Isa ka ng peste. At kayo naman ay mga bangkay na hindi pa nalilibing. Salvador, huling pagkakataon. Sumama ka na sa akin. Maging katulad mo si Reyes. Magiging malakas ka. Napangisi ako at kinasa ang baril ko at itinutok sa kanya. Mas pipiliin ko mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang hayop na katulad mo. Ikinasa ko ang aking baril at takmang tatabihan si Mang Teo para asintahin si Torres. Mang Teo, hindi niyo siya kayang mag-isa. May kapangyarihan siya. Tutulungan ko kayo. Ngunit itinaas ni Mang Teo ang kanyang kamay. Hudyat para huminto ako. Hindi lumingon na matanda. Nanatili ang kanyang matalas na tingin kay Torres. Hindi, Louie. Ang laban na ito hindi para sa tingga o pulbura. Ang lieutenant ninyo ay gumagamit ng itim na karunungan na ako lang ang nakakalam kung paano babaluktutin. Pero iligtas mo ang iyong mga tauhan, Sergeant. Protektahan niyo si Harry habang binubuhay niya ang mga orasyon. Iwan niyo sa akin ang taksil na ito. Gawin niyo ang inyong tungkulin bilang mga sundalo. At gagawin ko ang tungkulin ko bilang bantay ng bundok na ito. Napatingin ako kay Gwen. Tumango lang siya sa akin. Bakas ang tiwala sa kanyang ama. Louie, sa amin ang mga aswang. Kay Itay ang pinuno nila. Napilitan akong umatras. Lumino ko kay Harry at sa mga bagong sundalo na ngayon pinaliligiran na ng mga aswang na naglalaway sa gutom. Harry! Dagohoy! Formation! Walang lalapit sa pwesto ni Mang Teo! Protect the flanks! Habang bumubuo ng depensa ang mga kasamahan ko, naiwan sa gitna si Mang Teo at Lieutenant Torres. Humakbang ng pasulong si Torres. Ang kanyang tungkod na pilak ay naglalabas ng itim na usok. Matanda! Sayang ang iyong galing. Maaari sana tayo maghari na magkasama rito. Bakit pinili mong protektahan ang mga tupa na ito? Dahan-dahang hinugot ang kanyang itak na may mga ukit na Latin. Habang kami ay patuloy na nakikipagbakbakan sa mga aswang.
Wala na akong ibang iniisip kundi ang mapatay ang mga nilalang na pumatay sa mga kasama namin. Dahil ang tunay na kapangyarihan, Torres, ay wala sa paghahari sa dilim, kundi sa pagpapanatili ng liwanag. Ngayong gabi, babawiin ng lupa ang lahat ng ibinenta mong dangal. Biglang sumugod si Lieutenant Torres ng napakabilis. Hindi katulad ng kilos ng tao. Sinalubong siya ni Mang Teo ng isang malakas na taga ng kanyang itak. Ang pagtatama ng bakal at pilak ay lumika ng isang pagsabog ng enerhiya na yumanig sa buong gubat. Sa paligid, maririnig ang sabay-sabay na putok ng aming mga baril at ang malakas na orasyon ni Hari. Nagsimula na ang huling pagtutuos ng mga anak ng dilim. At tuling gunita sa aking paghanga kay Lieutenant Torres. Itinaas ni Lieutenant Torres ang kanyang tungkod na pilak. Sa isang kumpas, ang mga anino sa lupa ay naging tila mga kadenang itim na mabilis na gumapang patungo sa mga paa ni Mang Teo. Nagbago ang boses ni Lieutenant Torres at naging malalim at nakakapanghilabot. Ang dunong mo ay lipas na, matanda. Ang kapangyarihang hawak ko ay galing sa mga dugong inalay ko sa bundok na ito. Ang dugong inalay mo ay nakasumpa sa iyo, Torres. Walang halagang lakas kung ang pundasyon ay pagtataksil. Ibinagsak ni Mang Teo ang kanyang itak sa lupa. Isang liwanag na kulay ginto ang kumalat mula sa pinagbaunan ng bakal, na pumutol sa mga aninong kadena ni Torres. Mabilis na dumuko si Mang Teo ng isang mutya ng saging mula sa kanyang bulsa at ibinuo nito sa kanyang palad. Biglang bumilis ang kilos ni Mang Teo. Sa bawat taga niya, may lumalabas na Latin na letra sa hangin na tila gumagapo sa kilos ni Torres. Inilabas ni Torres ang isang itim na libreto mula sa kanyang vest. Nagsimula siyang bumikas ng kabaliktarang orasyon. Ang langit ay tila bumaba at ang mga puno ay nagsimulang magtuyo sa paligid namin. Isang itim na aura ang bumalot sa kanya at ang kanyang mga kuko ay humaba. Isang anyong kalahating tao, kalahating demonyo. Nang makita ni Mang Teo ang anyo ni Lieutenant Torres, ay naglabas siya ng isang lumang medalyon. Sa ngalan ng mga bantay ng lupa, ibabalik kita sa alabok! Nagpanggaan ng dalawa. Ang tungkod ni Torres ay tumama sa itak ni Mang Teo. Ang tunog ay hindi bakal sa bakal, kundi parang kulog na sumasabog. Sa gilid ay napapahinto ko sa pagbaril. Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan. Nakita ko kung paano lumipad ang mga tipak ng bato at lupa sa bawat palitan ng orasyon ng dalawa. Mga salaguron, ngayon na! Gabayan niyo si Mang Teo! Sigaw ni Hari na walang hinto sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakakita ng pagkakataon si Mang Teo. Habang abala si Torres sa pag-atake, mabilis na isinaboy ni Mang Teo ang pulbos ng dinikdik na buntot pagi at asin na may basbas sa mukha ni Torres. Umatungal sa sakit ang aming dating lieutenant na akala ko'y mabuting tao. Ang itim na aura ni Torres ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting humina dahil sa banal na sangkap na ginamit ni Mang Teo. Louie, Hari, ngayon na! Ang kanyang proteksyon ay sira na! Isaboy niyo ang inyong mga bala sa aking huling orasyon! Tumayo ng matuwid si Mang Teo. Itinaas ang kanyang nagbabagang itak patungo sa langit. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa putok ng baril. Ngayon na! Iboses mo ang salitang walang hanggan, Hari! Louie, ibalik mo siya sa lupa! Si Hari ay pumikit ng mariin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa daloy ng enerhiya ng kanyang mga salaguron. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kinaroroonan ni Torres. Si Hari naman ay bumuo sa kanya ang boses ng mga ninuno. Kasabay ng sigaw ni Hari, isang asul na liwanag ang bumalot sa dulo ng baril ko. Hindi na ito ordinaryong rifle. Ito na ang instrumento ng hustisya. Para sa bansa at para sa mga kasamahan namin ginawa mong alay! Paalam, Lieutenant! Inihagis ni Mang Teo ang kanyang medalyon na naging isang bulang apoy habang papunta kay Torres. Nagpakawala ako ng isang mahabang pagsabog ng putok.
Ang bawat bala ay nag-iiwan ng bakas ng liwanag sa hangin. Ang orasyon ni Harry ay naging parang kidlat na tumama ng direkta sa dibdib ni Torres. Hindi! Hindi maaari! Isang nakakabulag na puting liwanag ang sumabog mula sa pwesto ni Torres. Ang muling pagsabog ay naging sanhi ng isang malakas na bulusok na nagpatumba sa lahat ng natitirang aswang sa paligid. Ang mga aswang ay dahan-dahang naging abo. Nawala ang kanilang koneksyon sa kanilang Panginoon. Nang dahan-dahang humupa ang liwanag at usok, wala na si Torres. Ang tanging naiwan sa lupa ay ang kanyang pilak na tungkod na ngayon ay baliko na. At ang kanyang pamilyar na officer cap, nasunog ang gilid. Nakahinga ako ng malalim. Ibinaba ko ang aking baril at napaupo sa lupa sa sobrang pagod. Lumapit si Harry, na hinahabol din ang hininga. Tinapik ang aking balikat. Niyakap ko siya at napatingin kay Mang Teo. Tapos na po ba? Ang gabing ito ay tapos na, Louie. Pero ang bundok, laging may bagong kwento. Sa ngayon, maaari na ninyong iuwi ang mga dog tag ng inyong mga kasamahan. Malaya na sila. Tumayo ko't sumaludo kay Mang Teo at Gwen, at ganon din ang aking mga kasamang sundalo. Salamat, Mang Teo. Gwen, hanggang sa susunod natin pagkikita. Sa susunod namang kwento ng ating pagtatagpo. Salamat po. Mabuhay kayo, magigiting ng mga sundalo. Mabuhay ka, Louie. Harry. Hanggang sa susunod na misyon. Napangiti ako at kinuha ang dog tag ni Captain Reyes sa aking bulsa at tumingin sa malayo. Ang misyon ay hindi natapos sa paraang itinuro sa amin ng akademya. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaalam sa katotohanan. Wakas,